Nagpanggap ang bilyonaryong si Don Ricardo na naglakbay, ngunit nadiskubre niya ang ginagawa ng yaya sa kanyang mga anak. Walang kaluskos ang narinig sa trangka. Personal na nilagyan ni Don Ricardo ng langis ang mga seradura kagabi, naghahanda sa perpektong bitag. Ang bahay ay binalot ng mapanlinlang na katahimikang nauuna sa bagyo, o iyon ang paniniwala niya. Ang kanyang kamay, matatag at balot sa itim na guwantes na katad, ay unti-unting pinihit ang doorknob ng pangunahing pinto ng labis na pagkabagot. Dala niya ang kanyang attaché case sa kabilang kamay, hindi dahil may trabaho siya, kundi dahil bahagi iyon ng kanyang pagpapanggap. Dapat sana ay nasa 3,000 talampakan siya sa himpapawid, lumilipad patungong isang kumperensya sa Tokyo. Dapat sana ay wala siya sa bahay. Nagbibigay daan upang ipakita ng bagong yaya ang tunay niyang kulay. Kinamumuhian ni Ricardo ang kawalan ng katiyakan. Mula nang mamatay ang kanyang asawa, ang buhay niya ay naging isang serye ng schedule, patakaran, at sapilitang katahimikan. 4 na yaya ang naitanggal niya sa loob ng 6 na buwan. Isa dahil nahuli ng 5 minuto, isa dahil gumagamit ng telepono habang pinapakain ang kambal, at ang isa naman ay dahil lang sa napakatining ng kanyang tawa para sa isang bahay na nagdadalamhati. Ngunit itong si Alona, masyadong bata, masyadong walang karanasan, at ayon kay Manang Belen, ang kanyang pinagkakatiwalaang kasambahay na matagal na sa serbisyo, masyado raw itong bastos para sa standard ng pamilya. Sinasabi ko sa inyo, Ginoo, na kapag wala kayo, may ginagawang kakaiba ang babaeng iyan, bulong ni Belen. Kaninang umaga taglay ang peke at labis na pag-aalala na binibigyang kahulugan ni Ricardo bilang katapatan. Hindi umiiyak ang mga bata, Ginoo, at hindi iyon normal. Ang mga bata ay laging umiiyak. Kung hindi sila umiiyak, ibig sabihin ay dinidroga sila o tinatakot. Ang mga salitang iyon ay nag-aapoy sa kanyang dibdib habang itinutulak niya ang pinto. Ang takot ng isang biyudong ama ay isang mapanganib na panggatong. Nagiging galit iyon bago pa man magkaroon ng ebidensya. Pumasok si Ricardo, maingat na inilapag ang attaché case sa sahig at pinatalas ang pandinig. Inasahan niya ang iyak. Inasahan niyang makikita si Alona na natutulog sa sopa. Inasahan niyang nakabukas ang telebisyon sa malakas na volume, ngunit ang narinig niya ay bumalot sa kanya ng lamig sa vestibule. Hindi iyak, hindi telebisyon, kundi isang tunog na malalim, masigla at may ritmo, halakhak. Ngunit hindi ito mahiyain na tawa, kundi malalim na halakhak. Iyon bang masakit sa tiyan na hindi niya narinig sa bahay na iyon nang mahigit 1 taon. Mga anak niya iyon, sina Miko at Diego. Naramdaman ni Ricardo ang kaba sa tiyan. Ano ang tinatawanan nila? Pag-uusisa at takot ang naghalo. Nagpatuloy siya sa pasilyo. Ang kanyang sapatos na Italyano ay halos hindi sumasayad sa pinakintab na kahoy. Ginagabayan ng tunog ng kagalakan na naramdaman niyang isang personal na paglapastangan sa kanyang solemne at seryosong tahanan. Pagdating niya sa pintuan ng sala, ang eksenang bumungad sa kanyang paningin ay napaka-absurdo, napaka-real at labag sa anumang tuntunin ng tamang asal, kaya't inabot ng ilang segundo ang kanyang utak upang iproseso ang impormasyon. Ang sala, na karaniwang isang templo ng minimalistang kaayusan at neutral na kulay, ay tila isang tanghala ng avant-garde na dula. At sa gitna ng lahat ay naroon si Alona. Hindi siya nakaupo at nagbabasa ng kwento, hindi siya naghahanda ng biberon. Ang dalaga na may maitim na buhok ay nakahiga sa sahig, nakatihaya, ganap na nakalatag sa beige na alpombra. Ngunit ang nagpanganga kay Ricardo sa hindi makapaniwala ay ang kanyang kasuotan at posisyon. Suot niya ang maliwanag na asul na uniforme ng yaya na sa pilitang ipinasuot ni Manang Belen sa kanya, sinasabing nagbibigay iyon ng karangalan sa bahay. Ngunit sa kanyang mga kamay ay may suot siyang dilaw na guwantes na goma, iyon bang ginagamit sa pagsisipilyo ng kubeta o paglilinis ng mamantikang pinggan. Sige mga bata, huwag matakot, sigaw ni Alona mula sa sahig, may ngiti na halos magpabago sa hugis ng kanyang mukha dahil sa labis na kaligayahan. Napapikit si Ricardo sa pagkagulat. Ang kanyang mga anak, ang kanyang mga tagapagmana, ang kambal na sina Miko at Diego na halos 1 taong gulang pa lamang ay nakatayo sa ibabaw niya, literal na nasa ibabaw niya. Ito ay isang tore ng tao na punong-puno ng kawalang katiyakan at kagalakan.
Si Miko ay nakatayo sa dibdib ng yaya, ang kanyang mga sneaker na may kulay ay nakatapak sa bordadong logo ng uniforme, habang si Diego naman ay nagbabalase sa kanyang tiyan. Ang mga bata ay nakasuot ng kanilang light denim overalls at puting kamiseta at tila maliliit na acrobat na lasing sa adrenaline. Ingat sa hangin mula sa hilaga. Sigaw ni Alona at iginalaw ang kanyang katawan, ginagaya ang isang mahinang lindol. Si Diego, ang mas maliit at mas marupok, ang sinabi ng mga doktor na may problema sa motor, ang halos gumagapang lamang kapag naroon si Ricardo ay nakatayo roon. Nanginginig ang mga binti sa pagod, ngunit tumatawa ng nakanganga, nagpapakita ng kanyang iilang puting gilagid. Nagpapatatag ang bata sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang malalaking kamay sa balikat ni Alona. Ginagamit ito bilang balance bar, habang ang kapatid niyang si Miko ay itinaas ang kanyang mga braso sa hangin na parabang sinasakop niya ang Mount Everest. Ang likas na liwanag ay bumubuhos mula sa malalaking bintana, nagpapailaw sa mga alikabok na naiangat ng paggalaw. Ito ay isang larawan ng perpektong kaguluhan. Hawak ni Alona ang mga bukong-bukong ng mga bata gamit ang kanyang guwantes na matingkad na dilaw, ang kanyang mga binti ay nakaunat at matigas, kumikilos bilang matibay na pundasyon ng tore ng tao na parang house of cards na iyon. Para sa sinumang titingin, iyon ay isang larawan ng dalisay na pag-ibig, ng likas na koneksyon. Ngunit para kay Ricardo, na sinasala ng kirot ng kanyang pagkabiyudo at ng obsesyon sa kontrol, iyon ay isang aberasyon. Nakita niya ang mikrobyo sa mga guwantes, nakita niya ang panganib sa taas, nakita niya ang kawalang-galang sa sahig, nakita niya ang isang empleyada na ginagawang circus attraction ang kanyang mga anak. Umakyat ang dugo sa kanyang ulo. Ang negosyante, ang malamig na strategist, ay naglaho. Ang natira ay ang takot na ama at ang amo na naisulto. Anong kalokohan ito? Bulong niya muna. Hindi pa kayang lakasan ang boses. Sa sandaling iyon, gumawa si Alona ng tunog ng eroplano gamit ang kanyang bibig at sumabog sa panibagong alon ng tawa ang mga bata. Hindi alintana ang madilim at matigas na figura na nagmamasid sa kanila mula sa pinto. Nakalimutan ang maleta at namumula ang mga mata sa galit. Naramdaman ni Ricardo na ang kaligayahang iyon ay isang insulto sa kanyang kalungkutan. Paano siya naglakas loob na patawanin sila ng ganoon kung siya, ang sarili nilang ama, ay hindi makakuha ng kahit isang ngiti. Ang gayuma ay nasira sa tunog ng boses ni Ricardo. Hindi ito sigaw, ito ay isang tuyo at malakas na kulog. May autoridad at puno ng lason. Alona, ang epekto ay kaagad at catastrophic. Ang pisikal na pagkakatugma na nagpapanatili sa tatlo sa balanse ay lubos na nakasalalay sa konsentrasyon at kalmado. Nang marinig ang dagundong ng kanyang pangalan, si Alona ay nagkaroon ng spasm ng gulat. Ang kanyang katawan ay napatigas sa sahig. Ang kambal, na sensitibo sa tensyon sa kapaligiran, ay kaagad na tumigil sa pagtawa. Ang kanilang mga mukha ay nagbago mula sa kagalakan patungo sa takot sa isang iglap. Si Diego, na nasa tiyan ng yaya, ay nawalan ng balanse nang biglang lumingon sa pinto. Biglang nawalan ng lakas ang kanyang maliliit na binti. Delikadong tumagilid ang bata sa kanan, patungo sa matigas na sahig na kahoy. Ingat! Sigaw ni Ricardo, humakbang pasulong, ngunit napakalayo niya para makarating sa oras. Ngunit hindi na kailangan ni Alona na umabot pa. Naroon na siya. Ang kanyang reflex ay hindi tulad ng isang empleyada na nakakalimutin, kundi tulad ng isang leon. Bago pa matapos ni Ricardo ang kanyang sigaw, binitawan na ni Alona ang mga bukong-bukong at ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na may nakakatawang dilaw na guwantes ay lumabas na parang spring. Gamit ang kanang kamay, sinalo niya si Diego sa ere. Inakay ang ulo nito sa kanyang dibdib bago pa man dumampi sa sahig at gamit ang kaliwang braso, niyakap niya ang baywang ni Miko, inilapit ito sa kanya sa isang protektibong yakap. Sa isang mabilis na paggalaw, umikot siya at naupo sa sahig, mahigpit na nakayakap ang dalawang bata sa kanyang dibdib, hinihingal ang kambal, na ngayon ay ligtas, ngunit nahawaan ng bigla ang takot na bumalot sa silid. Ay sabay na humagulgol isang matining na iyak ng gulat na tumusok sa tainga ni Ricardo. Mabilis na tinawid ni Ricardo ang sala, sira ang muka. Bitawan mo ang mga anak ko, utos niya. Inabot sila at marahas na inagaw si Miko mula sa bisig ng yaya. Bitawan mo sila ngayon din.
Naiwan si Alona sa sahig, nanginginig at walang laman ang mga kamay, nakatingala. Inalis niya ang buhok sa kanyang mukha gamit ang likod ng dilaw na guwantes. Ang kanyang malaki at maitim na mga mata ay puno ng gulat at pagkalito. Ginoo Ricardo, dapat sana ay bulong niya. Sinusubukang makahinga. Dapat sana ay naglalakbay ako. Putol niya. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa matataas na dingding. At salamat sa Diyos, bumalik ako. Maari mo bang ipaliwanag kung anong klaseng kabaliwan ito? Hawak ni Ricardo si Miko na nagpupumiglas sa kanyang mga bisig, inaabot ang kanyang maliliit na kamay kay Alona at sumisigaw, "Yaya!" "Nana!" Ang pagtanggi ng kanyang anak ay parang isang pisikal na sampal kay Ricardo. Walang ingat niyang inilagay ang bata sa sopa at bumaling kay Alona na nagsisimula ng tumayo ng may kahirapan. "Huwag kang tumayo," bulyaw niya. Tinuturo siya ng daliri. "Manatili ka diyan kung saan ka nararapat. Sa sahig. May ideya ka ba sa maaaring nangyari? 1 sentimetro pa. At babasag ang ulo ng anak ko sa center table, Ginoo." "Kontrolado ko iyon," pilit na paliwanag ni Alona, nanginginig ang boses, ngunit nananatiling may kakaibang dignidad. "Hinding-hindi ko sila hinayaang mahulog. Nag-ehersisyo kami mga exercise." Bumuga si Ricardo ng mapait na tawa ng walang halong tuwa. "Iyan ang tawag mo sa ehersisyo? Nakita kitang nakahiga tulad ng isang hayop, suot ang maruruming guwantes na iyan na panglinis ng kubeta, hinahayaan mong tapakan ka ng mga anak ko na parang isang lumang muebles. Ang mga guwantes ay bago, Ginoo. Ginagamit ko lang yan sa paglalaro dahil sa kulay. Gusto nila ang dilaw na kulay. Nakakatulong iyon para ituon nila ang kanilang paningin." Mabilis niyang sinabi, sinusubukang magpakarasyonal. "Hindi ako interesado sa iyong murang palusot. Binabayaran kita ng suweldo na hindi mo kikitain sa loob ng 10 taon sa ibang lugar. Binabayaran kita para pangalagaan sila, para turuan sila, para ituro ang magagandang asal at kaligtasan, hindi para magtayo ng circus show sa aking sala." Tumingin si Ricardo sa paligid na tila naghahanap ng mga saksi sa kalupitan. "Tingnan mo ang sarili mo, nakakaawa. Isang babae na kasing edad mo na nagpapagulong-gulong. Ano ang iisipin ng mga tao kung bigla silang pumasok ngayon? Ano ang iisipin ng asawa ko kung makikita niya na ang babaeng inatasan sa kanyang mga anak ay tinuturing silang laruan? Ang pagbanggit sa namatay na asawa ay isang mabigat na dagok." Napayuko si Alona, kinagat ang kanyang labi upang hindi maiyak sa harap niya. Alam niyang hindi siya dapat sumagot. Kailangan niya ang trabaho. Ang kanyang maisakit na ina ay nakasalalay sa suweldong iyon. Ngunit ang iyak ni Diego na gumagapang patungo sa kanya at kumakapit sa kanyang unipormadong binti ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya alam na taglay niya. "Ginoo," sabi ni Alona at nagbago ang kanyang tono. Hindi na ito humihingi ng tawad kundi isang pakiusap ng isang ina. Tumatawa po si Diego. Tumatawa po si Miko. Buwan na nilang hindi nagawa ang pagtawang iyon. Hindi ninyo ba narinig ang halakhak? Ang histerya ay hindi kaligayahan, Alona, sigaw ni Ricardo. Bulag sa katotohanan. Ang kaguluhan ay hindi kagalakan. Ipinagkamali mo ang kalayaan sa kalaswaan. Inilagay mo sa panganib ang pisikal na integridad ng aking mga anak dahil sa isang hangal na laro. Isa kang iresponsable. Yumuko si Ricardo upang ilayo si Diego sa binti ni Alona. Mahigpit na kumapit ang bata sa asul na tela ng uniforme. Umiiyak ng desperado. Ibinaon ang kanyang maliit na mukha sa tuhod ng yaya. Kinailangan ni Ricardo na gumamit ng lakas upang tanggalin ang mga daliri ng sarili niyang anak mula sa damit ng empleyada. "Halika rito," ungol ni Ricardo. Binuhat si Diego, nagpumiglas ang bata, sinuntok ang dibdib ng kanyang ama gamit ang kanyang maliliit na kamao. Tinatanggihan ang paghawak ng suit na galing sa Italia at hinahanap ang mga braso ng babae na may guwantes na goma. Iyon ang huling patak na nagpaapaw sa baso. Naramdaman ni Ricardo ang kurot ng inggit na labis na tumakip sa kanyang paningin. "Umalis ka sa paningin ko," bulong ni Ricardo habang umiiyak ang bata sa kanyang bisig. "Pumunta ka sa iyong silid, kunin mo ang iyong mga gamit, at hintayin mo kung ano ang desisyon ko tungkol sa iyo at tanggalin mo ang mga nakakatawang guwantes na iyan. Sa bahay na ito, seryoso kaming mga tao,
Hindi kami mga payaso. Unti-unting tumayo si Alona. Kalmado niyang tinanggal ang dilaw na guwantes. Inilalantad ang kanyang namumula at nagtrabahong mga kamay. Tiningnan niya ang mga bata sa huling pagkakataon. Nakatingin sa kanya si Miko mula sa sopa. Malalaki at basa ang mga mata. Umiiyak pa rin si Diego sa bisig ng kanyang ama. Gusto ko lang na mawala ang takot nilang mahulog, Ginoo. Bulong niya ng napakahina na halos hindi narinig ni Ricardo. Ang tanging nawala sa kanila ngayon ay ang paggalang. Sagot niya, tinalikuran siya, umalis ka na. Naglakad si Alona patungo sa pinto ng serbisyo, naramdaman ang bawat hakbang bilang isang pagkatalo. Sa kanyang likuran, lumalakas ang iyak ng kambal. Pinupuno ang bahay ng ingay na hindi nakagalakan, kundi isang nakakabagbag damdamin na paghingi. Naiwan si Ricardo na nag-isa sa gitna ng kanyang perpektong sala na may 2 anak na hindi siya gusto at isang tagumpay na lasang abo. Sa dulo ng pasilyo, ang anino ni Manang Belen ay nagmamasid sa eksena at isang baluktot at malupit na ngiti ang namarkahan sa kanyang matandang mukha. Ang plano ay gumana ng perpekto o iyon ang tila. Ang katahimikan na labis na pinahahalagahan ni Don Ricardo ay napatay at sa halip ay isang kaguluhan ng matining at walang koordinasyong iyak ang naghari sa mansyon. Sina Miko at Diego ay hindi umiiyak tulad ng mga spoiled na bata na gusto ng matamis. Umiiyak sila dahil sa malalim na pagkabalisa ng pag-iiwan. Nakaupo si Ricardo sa gilid ng beige leather na sopa. Matigas ang katawan at naninigas ang mga braso, sinusubukang hawakan si Diego na nagpupumiglas ng may nakakagulat na lakas para sa kanyang sukat, sumisigaw patungo sa pasilyo kung saan naglaho si Alona. Sa kabilang dulo ng sopa, sinuntok ni Miko ang mga cushion gamit ang kanyang saradong kamao, pula ang mukha at basang-basa ng luha at sipon, tinatanggihan ang anumang pagtatangka ng pagalo ng ama. Tama na, sigaw ni Ricardo, ngunit ang kanyang boses na sanay magbigay ng utos sa mga soundproof na boardroom ay nabasag sa harap ng histerya ng sarili niyang mga anak. Miko, Diego, tahimik. Nandito si Papa. Ngunit si Papa ay isang estranghero na may maitim na suit at amoy mamahaling cologne, isang intruder sa kanilang mundo ng laro at init. Naramdaman ni Ricardo ang kirot ng kawalang silbi sa kanyang dibdib. Mayroon siyang milyon-milyon sa bangko. Kinokontrol niya ang mga internasyonal na kumpanya, ngunit hindi niya kayang patigilin ang 2 isang taong gulang na sanggol sa pagiyak. Naramdaman niya na siya ay maliit, naramdaman niyang siya ay bigo, at ang damdamin ng pagkabigo na iyon ay mabilis na nagbago patungo sa sama ng loob sa pinagmulan ng lahat, si Alona. Sa sandaling iyon ng labis na kahinaan, lumitaw ang anino. Si Manang Belen ay hindi naglalakad, kundi dumudulas. Pumasok siya sa sala nang may katumpakan ng isang maninila na nakaamoy ng dugo. Nagdadala ng isang baso ng tubig na may yelo sa isang silver tray na perpektong pinakintab. Ang kanyang maitim na kulayabo na uniforme ay walang mantsa, walang ni isang kunot ang ganap na kaibahan sa kaguluhan ng buhay na kinakatawan ni Alona. Ang kanyang mukha na may mga linya ng nakatagong kapaitan sa ilalim ng maskara ng epektibong paglilingkod ay nagpakita ng isang masamang kasiyahan na hindi nabasa ni Ricardo sa kanyang desperasyon. Ginoo Ricardo, sabi niya nang may malambot at madulas na boses. Inilagay ang tray sa center table ng may marahang kalansing. Uminom po kayo ng tubig, mukha po kayong namumutla. Sinabi ko na sa inyo na magiging magulo ang paglalakbay na ito. Kinuha ni Ricardo ang baso. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Tumama ang yelo sa baso. Hindi sila tumitigil. Belen, hindi sila tumitigil. Bulong niya, hinawakan ang kanyang pawisang noo. 10 minuto na silang ganyan. Ano ang ginawa sa kanila ng babaeng iyon? Bumuntong hininga si Belen, isang mahaba at theatrical na tunog habang yumuyuko siya ng may peke na pagmamahal kay Miko, bagaman hindi niya talaga hinawakan na parabang ang bata ay isang nakakahawang piraso ng museo. Ano ang ginawa niya sa kanila, Ginoo? Ang tanong ay, ano ang hindi niya ginawa sa kanila? Bulong ng kasambahay, inilalagay ang lason patak-patak. Pinasama niya sila, ginawa niya silang parang mga salbahe. Nakita ninyo kung paano siya nakahiga sa sahig na nakanganga ang mga binti at ang mga guwantes na goma na iyon. Mukha siya. Huminto siya ng may dramatic pause. Hinahanap ang salita na pinakamahusay na makakasakit
sa konserbatibong pagmamataas ni Ricardo. Mukha siyang isang babae sa kalsada, hindi isang tagapagturo. Mahigpit na hinawakan ni Ricardo ang baso. Ang larawan ni Alona sa sahig na tumatawa ay bumalik sa kanyang isip. Ngayon, sinala ng mga salita ni Belen. Ang eksena ay tila grotesk, marumi. Sinabi niya na isang laro iyon, mahinang ipinagtanggol ni Ricardo, hindi dahil gusto niyang ipagtanggol si Alona, kundi dahil kailangan niyang maniwala na hindi iyon ganon kasama. Isang laro? Bumuga si Belen ng tuyong tawa, tumingin ng diretso sa kanyang mga mata nang may mahabaging kaseryosohan. Ginoo, nakapaglingkod ako sa pinakamagagaling na bahay sa lungsod sa loob ng 40 taon. Nakita ko ang mga profesional na yaya. Nagbabasa sila. Nagtuturo ng mga wika. Pinapanatiling malinis at presentable ang mga bata. Ang dalagang ito, si Alona, ay nagmula sa putik, Ginoo, at ang putik lang ang mayroon siya para ialay. Nagbato si Miko ng isang laruang kahoy na tumama sa binti ni Belen. Halos hindi kumurap ang babae, ngunit ang kanyang mga mata ay kumislap ng may nakakalamig na lamig patungo sa bata bago muling tumingin kay Ricardo ng may kabaitan. Tingnan ninyo sila, agresibo sila, hindi na sila makontrol. Iyan ang itinuturo niya sa kanila pagsuway. Na-enjoy siyang makita kayong nawawalan ng kontrol, Ginoo. Iyon ang paraan niya para makaramdam ng kapangyarihan. Ang mga mahihirap na dalagang ito ay laging naiinggit sa mga may kaya. Gusto niyang maging ina. Gusto niyang kunin ang pwesto ng may bahay ninyo, naway mapayapa siya. Ang pagbanggit sa namatay na asawa ay ang huling gatilyo. Tumalon si Ricardo, iniwan si Diego sa sopa. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang asawa ay isang sugat na hindi kailanman naghilom. At ang ideya na ang sinumang walang kuwenta ay susubukang agawin ang sagradong lugar na iyon ay bumulag sa kanya sa galit. Hinding-hindi siya magiging tulad ng asawa ko. Ungol ni Ricardo, matigas ang panga. Siyempre hindi, Ginoo. Ang may bahay ninyo ay isang anghel, isang ginang. Ang babaeng ito ay umaamoy chlorine at murang pawis, pilit ni Belen. Lumapit ng isang hakbang, binaba ang kanyang boses sa isang bulong ng pagsasabwatan. Ngunit ang mga bata ay inosente, naguguluhan sila. Kung papayagan ninyo siyang manatili rito kahit isang araw pa, makakalimutan nila kung sino ang kanilang ama, makakalimutan nila ang apelyido na dala nila, magiging iyan sila na nakita ninyo ngayon, isang sirko. Tiningnan ni Ricardo ang kanyang mga anak, sila ay namumula, pawisan, nakausli ang mga kamiseta mula sa kanilang pantalon, umiiyak ng walang pagalo, hindi sila mukhang tagapagmana ng isang imperyo, mukha silang mga sirang bata. At sa kanyang baluktot na lohika, na ginulo ng sakit at manipulasyon, nagpasya si Ricardo na ang kasalanan ay hindi sa kanyang kawalan o sa kanyang kalamigan, kundi sa labis na init ng yaya. Tama ka, Belen, sabi ni Ricardo. Binawi ang kanyang tuwid na postura, pinatigas ang kanyang puso. Matatapos ito ngayon. Hindi ko papayagan na maging baryada ang bahay ko. Tumango si Belen, nagtatago ng isang ngiti ng tagumpay habang inaayos ang kanyang apron. Iyan ang pinakamahusay, Ginoo, para sa ikabubuti ng mga bata. Kailangang putulin ang impeksyon bago pa kumalat. Gusto mo bang tawagin ko ang security para paalisin siya? Huwag, sabi ni Ricardo. Inaayos ang kanyang necktie ng may tuyong galaw. Ako mismo ang gagawa. Gusto kong makita ang mukha niya kapag naintindihan niya na ang pamilya ko ay hindi nilalaro. Habang papalabas si Ricardo sa sala ng may militar na hakbang patungo sa service area, si Belen ay naiwan na nagisa kasama ang kambal. Tiningnan niya sila ng may paghamak, kumuha ng panyo mula sa kanyang bulsa at pinunasan ang lugar kung saan siya tinamaan ng laruan ni Miko. Umiyak kayo hanggat gusto ninyo, mga bata, bulong niya sa mga sanggol na patuloy na sumisigaw. Tapos na ang pista. Ang silid ng serbisyo ay nasa dulo ng isang makitid na pasilyo sa likod ng kusina, isang architectural na hangganan na naghihiwalay sa lukso mula sa trabaho. Si Alona ay nakatayo roon sa tabi ng kanyang maliit na single bed. Hindi pa siya nagbalot ng marami dahil sa loob-loob niya ay laging siyang natatakot na darating ang sandaling ito. Ang kanyang maleta, isang lumang canvas bag na may sirang zipper, ay nakabukas sa ibabaw ng kutson. Ang kanyang mga kamay, wala na ang dilaw na guwantes, ay nanginginig habang tinitiklop ang kanyang street clothes. Hindi siya umiiyak dahil sa pagtanggal. Naitanggal na siya noon dahil sa mapaghanap na mga amo.
Umiiyak siya dahil naririnig niya ang mga sigaw ni Miko at Diego na tumatawag sa kanya sa kabila ng mga dingding ng bahay. Bawat nana ay isang saksak sa kanyang dibdib. Alam niyang kailangan ni Diego ang masahe sa kanyang binti bago ang siesta o sasakit ang kanyang mga kalamnan. Alam niyang kailangan kantahan si Miko ng awit ng kulayabong elepante o hindi siya matutulog. At alam niyang si Don Ricardo, sa lahat ng kanyang kayamanan, ay walang alam tungkol doon. Bumukas ang pinto nang walang katok. Hindi ito katok, kundi isang paglusob. Pumasok si Ricardo, pinupuno ang maliit na espasyo ng kanyang labis na presensya at ng kanyang pinigilang galit. Ang silid ay biglang naging napakaliit. "Tapos ka na ba?" tanong niya. Ang kanyang boses ay tuyong yelo. Walang sigaw ngayon, tanging isang tahimik at nakapipinsalang paghamak. Humarap si Alona, nakayakap sa isang kamiseta sa kanyang dibdib na parabang kalasag. "Inaayos ko po ang aking mga gamit, Ginoo. Kailangan ko lang ng ilang minuto." Humakbang si Ricardo papasok, sinisiyasat ang silid ng may pagkasuklam na parabang ang hangin doon ay mas mababa ang kalidad. Nakita niya ang isang guho na nakadikit sa dingding gamit ang tape, isang scribble na gawa sa Crayola na ginawa ni Miko noong nakaraang araw. Iningatan iyon ni Alona na parabang isang masterpiece. Marahas na inalis iyon ni Ricardo sa dingding. Ang tunog ng papel na napunit ay marahas sa matinding katahimikan. "Huwag kang magdala ng anumang hindi iyo," sabi ni Ricardo. Dinurog ang guho at ibinaba iyon sa sahig na parang basura. "Sa bahay na ito, lahat ay pagmamay-ari ng pamilya, maging ang mga alaala ng aking mga anak." Naramdaman ni Alona na umakyat ang dugo sa kanyang pisngi. Ang kahihiyan ay hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pagtanggi sa kanyang pagkatao. "Regalo po sa akin iyan ni Miko." "Ginoo, papel lang po iyan," sabi niya nang nanginginig ang boses, ngunit nananatiling nakatingin. "Para sa iyo, iyan ay isang trophy. Isang patunay na nagawa mong manipulahin sila," sagot ni Ricardo. Kinuha ang isang pitaka na gawa sa katad mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ang pitaka at kumuha ng isang bigkis ng makapal na bill nang hindi man lang binibilang. "Narito. Ito ang iyong suweldo sa isang buwan, kasama ang indemnization. Higit pa ito sa nararapat sa iyo para sa grotesque na palabas na ginawa mo ngayon sa aking sala." Inihagis niya ang mga bill sa ibabaw ng kama sa tabi ng nakabukas na maleta. Ang pera ay nahulog ng magulo. Ang ilang bill ay dumulas sa sahig. Ito ay isang kalkuladong kilos upang iparamdam sa kanya na siya ay maliit. Isang transaksyon ng negosyo upang bilhin ang kanyang katahimikan at ang kanyang pagkawala. "Kunin mo iyan at umalis ka. Ayokong makita ka pa malapit sa property na ito. Kung malaman kong sinubukan mong kontakin ang mga bata, tatawagan ko ang pulis. May mga abogado ako na maaaring sirain ang buhay mo bago ka pa man makakurap." Tiningnan ni Alona ang nagkalat na pera. Maaari na niyang bayaran ang gamot ng kanyang ina sa loob ng 3 buwan sa halagang iyon, ngunit sa sandaling iyon, ang pera ay tila marumi. Huminga siya nang malalim, nilunok ang kanyang pagmamataas at tumingin kay Ricardo. Ang kanyang maitim na mga mata na karaniwang matamis ay kumikinang ngayon ng may dignidad na hindi inaasahan ni Ricardo na makikita sa isang taong may murang uniforme. "Ginoo Ricardo," sabi niya, "hindi pinansin ang mga bill. Maaari mo akong insultuhin hanggat gusto mo. Maaari mong sabihin na ako ay bastos, na ako ay mahirap, na wala akong class, ngunit huwag kang magsinungaling sa sarili mo. Ang nakita mo ngayon ay hindi sirko. Ito ay pag-ibig." Napatigas si Ricardo, handang putulin ang kanyang pagsasalita, ngunit may isang bagay sa boses niya ang pumigil sa kanya. Ang mga batang iyon ay nagugutom, Ginoo, at hindi sa mamahaling pagkain o imported na laruan. Nagugutom sila na may isang taong makikipaggulong sa kanila sa sahig. Nagugutom sila na may isang taong humahawak sa kanila nang walang takot na madumihan ang suit. Naniniwala ka na tinanggal mo ako dahil sa kaguluhan, ngunit sa totoo lang, tinanggal mo ako dahil nasasaktan ka na makitang may estrangherang nagbibigay sa kanila nang hindi mo kayang ibigay dahil masyado kang abala sa pagiging malungkot. "Tumahimik ka," sigaw ni Ricardo. Sinuntok ang frame ng pinto gamit ang kanyang bukas na kamay. Ang katotohanan ay tumama sa gitna ng kanyang sugat. "Wala kang alam sa sakit ko. Isa ka lang simpleng empleyada." "Ako po ang taong nagturo sa inyong anak na tumayo," sagot ni Alona.
mahina ngunit matigas. Hindi lumalakad si Diego dahil takot siya. Ngayon, tumayo siya sa ibabaw ko dahil nagtiwala siyang hindi ko siya hahayaang mahulog. Maaari mo bang sabihin ang parehong bagay? Kung mahuhulog sila, nandoon ka ba para saluhin sila? O mag-aalala ka kung makukunot ang iyong damit? Ang sumunod na katahimikan ay siksik, mabigat. Hinihingal si Ricardo, namumula ang mga mata. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang paalisin siya ng pasipa, ngunit ang kanyang mga salita ay tumusok tulad ng maliit na tinik sa kanyang konsensya. Ang larawan ni Diego na nakatayo, nagbabalase, ay tumatagos sa kanyang isip. Umalis ka, bulong ni Ricardo. Itinuro ang daan palabas. Umalis ka sa bahay ko. Ngayon, isinara ni Alona ang kanyang maleta. Hindi niya pinulot ang pera sa sahig. Kinuha lamang niya ang bigkis na nahulog sa ibabaw ng kama, ang sapat at kailangan lamang para sa mga araw na pinagtrabahuhan, at iniwan ang natitira, ang nakakahiya na tip na nakakalat sa ibabaw ng quilt. Isinukbit niya ang bag sa kanyang balikat at naglakad patungo sa pinto. Kinailangan ni Ricardo na umalis sa kanyang daan upang hayaan siyang dumaan. Hindi siya yumuko. Sa pagdaan niya, huminto siya ng isang segundo. Hindi siya tumingin sa kanyang mga mata. Tumingin siya patungo sa pasilyo, na patungo sa mga silid ng mga bata. Si Diego po ay makakatulog lang kung hahaplusin ninyo ang kanyang likod ng pabilog patungo sa kanan, sabi niya ng napakahina na halos hindi narinig ni Ricardo. At si Miko po ay takot sa ganap na dilim. Hayaan ninyong nakabukas ang ilaw sa pasilyo, pakisuyo, at sa huling tagubilin na iyon, isang aral ng pag-ibig na nagbalat kayo bilang teknikal na payo. Lumabas si Alona sa silid ng serbisyo at tumawid sa kusina patungo sa likod na labasan. Naiwan si Ricardo na nag-isa sa napakaliit na silid, napapalibutan ng mga bill na walang gustong kunin at ang eko ng isang katotohanan na ayaw niyang tanggapin. Mula sa sala, ang iyak ng kambal ay nagbago. Hindi na ito histerya. Ngayon, ito ay isang pagiyak na pagod, paos at puno ng pagpaparaya. Ang tunog ng isang bahay na muling naging malamig, maayos at labis na walang laman. Tiningnan ni Ricardo ang nakarugtog na guho sa sahig, ang mantsa ng kulay sa kanyang kulayabong na mundo, at sa unang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon, naramdaman niya ang isang matinding takot na mapag-isa kasama ang sarili niyang mga anak. Ang pasilyo na nagkokonekta sa kusina patungo sa service exit ay hindi kailanman naging ganoon kahaba. Naglalakad si Alona ng mataas ang ulo, bagaman sa loob niya ay naramdaman niyang tingga ang kanyang mga binti. Bawat hakbang ay naglalayo sa kanya sa mga bata at ang katahimikan na iniiwan niya sa kanyang likuran ay mapanlinlang. Halos hawakan niya ang doorknob ng likod na pinto. Isang nakakabagbag damdamin sigaw ang pumunit sa himpapawid. Hindi ito sigaw ng pagpapalusot. Ito ang tunog ng ganap na takot. Si Diego, ang iyak ay naging isang atake ng ubo na pabalik-balik. Napatigil si Alona. Ang kanyang instinct ay sumisigaw na tumakbo pabalik. Ngunit ang kanyang dignidad at ang utos na patalsikin siya ay nagpako sa kanya sa sahig. Teka, ang boses ni Ricardo ay umalingaw-ngaw mula sa arch ng kusina. Hindi ito pakiusap, kundi isang sigaw ng pagmamadali na nagbalat kayo bilang autoridad. Unti-unting humarap si Alona. Naroon si Ricardo, gusot ang buhok, maluwag ang necktie at maputla ang mukha. Sa kanyang mga bisig, si Diego ay nagpupumiglas ng marahas, lila ang mukha sa pagod ng pagiyak, tinatanggihan ang paghawak ng kanyang ama na parabang ang kanyang designer suit ay gawa sa tinik. Hindi siya tumitigil. Sabi ni Ricardo, hirap huminga. Ang kayabangan noong 5 minuto, ang nakalipas ay nabasag. Ang makapangyarihang tao na nagpapagalaw ng milyon-milyon sa isang tawag sa telepono ay hindi kayang patigilin ang iyak ng isang 12 kilogram na sanggol. Sinubukan kong gawin ang sinabi mo, ang paghaplos sa likod, ngunit hindi gumagana, parang nasasakal siya. Binitawan ni Alona ang maleta. Ang tunog ng canvas na tumama sa sahig ay ang tanging sagot. Naglakad siya patungo sa kanya, hindi bilang isang empleyada, kundi bilang isang eksperto na pumapasok sa isang disaster zone. Ibigay mo siya sa akin, utos niya. Ang kanyang boses ay malambot, ngunit may tago at matigas na tono na hindi tumatanggap ng pagtatalo. Si Ricardo, na tinalo ng desperasyon, ay ibinigay ang bata sa kanya. Sa sandaling naramdaman ni Diego
ang amoy ng walang scent na sabon, at ang texture ng uniforme ni Alona. Ang pagbabago ay parang himala. Ibinaunang bata ang kanyang mukha sa leeg niya. Mahigpit na kinapitan ng kanyang maliliit na kamay, ang asul na tela ng desperado, at ang mga sigaw ay huminto, pinalitan ng mga patlang na hikbi at malalim na buntong hininga ng ginhawa. Pinanood ni Ricardo ang eksena na natulala. Naramdaman niya ang kurot ng inggit, ngunit pati na rin ang nakakabasag na pagdududa na nagsisimulang kumain sa kanyang pagmamataas. Ano ang ginagawa mo sa kanila? Tanong ni Ricardo. Sa pagkakataong ito ay walang galit, tanging tunay na pagkalito. Ang pinakamahuhusay na pediatrician sa bansa ay nagsabi sa akin na si Diego ay isang bata na distant, na ang kanyang motor condition ay nagpapabigo sa kanya, kaya't siya ay agresibo, ngunit sa iyo, isa siyang ibang bata. Inuga ni Alona si Diego ng may ritmo, hindi pinansin ang presensya ng amo na katuon sa pagpapababa ng pulso ng maliit na bata. Ang mga doktor ninyo ay nagbabasa ng file, Ginoo Ricardo. Ako, nagbabasa ako ng inyong mga anak, sagot niya nang hindi tumitingin sa kanya. Hindi distant si Diego. Takot si Diego. Takot na hindi tumugon ang kanyang mga binti. Takot na mahulog at walang magdiwang sa kanya. Nakita mo ang isang sirko sa sala. Nakita ni Diego ang isang hamon na kaya niyang lampasan. Sinapo ni Ricardo ang kanyang mukha, nabigo. Nabanggit mo kanina na siya ay tumayo. Imposible iyon. Malinaw ang sinabi ni Dr. Arriaga, severe muscular hypotonia sa ibabang bahagi ng katawan. Sinabi niya na baka makalakad siya sa edad na 2 gamit ang mga brace. Huwag kang magsinungaling para mabawi ang trabaho mo. Tumingin si Alona. Ang kanyang mga mata ay kumikinang ng may tindi na nagpaatras kay Ricardo. Hindi ako nagsisinungaling, Ginoo, at hindi ko gustong bawiin ang isang trabaho kung saan ako tinatrato na parang basura. Ngunit hindi ko hahayaang maniwala kayo na ang inyong anak ay isang invalid dahil lang sa kulang kayo ng pananampalataya para makita siyang sumubok. Pananampalataya? Bumuga si Ricardo ng hindi makapaniwalang tawa. Hindi nagpapagaling ang pananampalataya sa mga kondisyon ng medisina, Alona. Ang science ang nagpapagaling at sinasabi ng science na hindi kayang tumayo ng sarili kong anak. Kung ganoon, nagkakamali ang science. Desisyon ni Alona. O baka kailangan ng science ng pag-ibig para gumana? Akala mo naglalaro ako sa sahig? Ang nakita mo. Ang tore ng tao na iyon ay isometric exercise. Sa pagtayo niya sa aking tiyan, kailangan ni Diego na ayusin ang kanyang balanse sa bawat segundo dahil humihinga ako, dahil gumagalaw ako. Ang kanyang utak ay napipilitang kumonekta sa kanyang mga kalamnan sa paraan na hindi kayang gawin ng anumang malamig na therapy machine. Natahimik si Ricardo, pinoproseso ang impormasyon. May kabuluhan ito, lohikal, ngunit masyadong simple, masyadong mapagpakumbaba para maging totoo. Patunayan mo, hamon ni Ricardo. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang paos na bulong. Kung totoo ang sinasabi mo, patunayan mo ngayon. Dito. Tiningnan ni Alona si Diego, na kalmado na, nakapikit ang mga mata, nagpapahinga sa kanyang balikat. Pagkatapos, tumingin siya kay Ricardo. Alam niyang ito ay isang panganib. Ang bata ay pagod, stressed. Kung mabibigo siya, magkakaroon si Ricardo ng perpektong dahilan upang paalisin siya at ipahiya siya habang buhay. Ngunit kung hindi niya ito gagawin, babalik si Diego sa buhay ng kawalang kaya, hinatulan ng isang diagnosis sa papel. Pumunta tayo sa sala, sabi ni Alona. Dumaan sa tabi ni Ricardo at naglakad pabalik sa loob ng bahay. At pakiusap, Ginoo, kung gumana ito, huwag kang pumalakpak, huwag sumigaw. Manood ka lang. Ang sala ay naiwan tulad ng kanilang iniwan. Nakakalat ang mga laruan at ang eko ng nakaraang pagtatalo ay lumulutang pa rin sa hangin. Si Miko, na naiwan na nagisa sa sopa, umiiyak ng mahina, ay nagangat ng ulo nang makita si Alona na pumasok. Inabot niya ang kanyang mga braso, ngunit ginawa ni Alona ang isang mahinang senyas ng paghihintay gamit ang kamay, isang senyas na kaagad na naintindihan ng bata. Si Manang Belen ay lumitaw sa gilid ng pasilyo na akit ng hindi inaasahang pagbabalik. Nang makita niya si Alona muli sa sala, ang kanyang mukha ay nabaluktot sa isang ngiti ng pagkadismaya. Ginoo, bakit nandito pa rin ang babaeng ito? Bulyaw ng kasambahay. Naglalakad ng mabilis. Akala ko nalinis na natin ang bahay. Tahimik, Belen, sigaw ni Ricardo nang hindi tumitingin sa kanya.
Nakatuon ang mga mata kay Alona at sa kanyang anak. Ang tono ay napakatalim, kaya't ang matandang babae ay natigilan, nakanganga ang bibig, nasaktan at nagulat. Nakatayo si Ricardo sa tabi ng doorframe na nakakrus ang mga braso. Isang defensive na postura na nagtatago ng kanyang takot. Gusto niyang maniwala, ngunit takot siyang mabigo muli. Naglakad si Alona sa gitna ng beige na alpombra. Unti-unti siyang lumuhod, naging eye level ni Diego. Nang may walang hanggang pagkadelikado, inalis niya ang bata sa kanyang dibdib at pinatayo sa alpombra. Ang kanyang malalaki at mainit na mga kamay ay humawak sa baywang ng bata. Nanginig si Diego. Ang kanyang maliliit na binti na nakasuot ng denim overalls ay nanginginig ng malinaw. Sinubukan niyang kumapit sa damit ni Alona, umiiyak ng mahina. Hawak mo siya, akusa ni Ricardo mula sa pinto. Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Kung bibitawan mo siya, mahuhulog siya. Iyan ang laging nangyayari. Shh! Siko ni Alona nang hindi inaalis ang tingin sa mata ng bata. Di, tingnan mo ako, mahal ko. Ikaw ay malakas, ikaw ay isang higante. Inalis ni Alona ang kanyang mga kamay mula sa baywang ng bata, ngunit iniwan ang mga ito ng ilang milimetro ang layo sa kanyang katawan, handang sumalo sa kanya, lumilikha ng isang hindi nakikitang force field ng kaligtasan. Naiwan si Diego roon, umuuga tulad ng isang dahon sa hangin. Ang kanyang mga tuhod ay yumuko papasok. Mabubuwal siya, bulong ni Belen ng may lason, isang kalupitan. Sabi ko, tumahimik ka, sigaw ni Ricardo. Ang kanyang puso ay humahampas sa kanyang lalamunan. Tumingin si Diego sa paligid, natakot sa walang laman na espasyo. Hinanap ng kanyang mga mata ang kanyang ama, ngunit si Ricardo ay isang malayong estatwa at malabo. Pagkatapos ay bumalik sila kay Alona. Naroon siya, nakangiti ng may maliwanag na ngiti na nangangako na magiging maayos ang lahat. Hindi siya tumingin sa kanya ng may awa, kundi ng may pagmamalaki. Unti-unting umatras si Alona, isang hakbang, dalawang hakbang, gumagapang ng nakaluhod pabalik, lumalayo sa bata. Halika, Diego, bulong niya, inunat ang kanyang bukas na mga braso. Halika kay Yaya, halika para sa isang yakap. Ang distansya ay halos 1 metro lamang, ngunit para sa isang bata na may hypotonia, ito ay isang abis. Nagbigay si Diego ng isang ungol ng pagkabigo, tumingin sa kanyang mga paa, tumingin kay Alona, at pagkatapos ay nangyari iyon. Mahigpit na sinara ni Diego ang kanyang maliliit na kamao sa kanyang gilid. Ang kanyang mukha ay kumunot sa 1 kilos ng ganap na konsentrasyon. Huminga siya ng malalim, pinalaki ang kanyang maliit na dibdib, at itinaas ang kanyang kanang paa. Hindi ito isang elegante paggalaw. Ito ay clumsy, mabigat, isang paghampas sa sahig na kahoy na umalingaw-ngaw sa matinding katahimikan ng silid. Tumigil si Ricardo sa paghinga. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sarili niyang mga braso sa pamamagitan ng tela ng suit. Sumunod ang kaliwang paa, isang hakbang. Delikadong yumuko si Diego pasulong. Nagbalak si Ricardo na tumakbo upang saluhin siya, ngunit tiningnan siya ni Alona at nagbigay ng isang nakakamatay na tingin na nagpatigil sa kanya. Magtiwala ka, sabi ng kanyang mga mata. Bawi ni Diego ang kanyang balanse sa pamamagitan ng pagalog ng kanyang mga braso. Gumawa siya ng isa pang hakbang at isa pa. Diyos ko, ang bulong ay lumabas sa labi ni Ricardo tulad ng isang hindi sinasadyang panalangin. Hindi iyon ang mga paghakbang ng isang may sakit na bata, iyon ang mga desididong hakbang ng isang bata na may layunin. Nagbigay si Diego ng isang kaskas na tawa, isang pinaghalong takot at kagalakan at sumugod pasulong sa huling 2 hakbang na hulog sa bukas na mga bisig ni Alona. Iyan! Iyan! Sigaw ni Alona. Niyakap siya at nagpagulong-gulong kasama siya sa alpombra. Pinupuno ang kanyang mukha ng mga halik. Nagawa mo! Ikaw ay isang champion. Si Miko, mula sa sopa, ay nagsimulang pumalakpak at tumawa na hawaan ng tagumpay ng kanyang kapatid. Ang eksena ay ang hindi maikakailang patunay. Walang doktor, walang aparatus, walang libu-libong dolyar na therapy ang nagawa ng babaeng iyon sa pamamagitan ng pasensya, sahig at pag-ibig. Naramdaman ni Ricardo na bumukas ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang buong sistema niya ng paniniwala, batay sa pagbabayad para sa pinakamahusay at paghingi ng kaagad na resulta, ay gumuho. Tiningnan niya ang kanyang anak
na tumatawa sa bisig ng bastos na yaya at pagkatapos ay tiningnan ang sarili niyang walang laman na mga kamay. Naintindihan niya nang may matinding sakit sa dibdib na hindi niya kilala ang kanyang anak. Hindi niya alam na kaya niyang lumakad. Hindi niya alam na kaya niyang maging matapang na miss niya ang himala dahil masyado siyang abala sa paghusga sa paraan. Si Manang Belen, nakikita na nawawala ang narrative sa kanyang mga kamay, ay nagpasya na gamitin ang huli niyang alas, ang pinakamarumi. Mabuti, sabi ng matandang babae ng may paghamak, sinira ang mahiwagang sandali. Ang paglalakad ay isang bagay, ngunit ang desensya ay iba. Ginoo, huwag mong hayaang takpan ng trick na ito ang iyong paghatol. Tandaan mo ang sinabi ko sa iyo. Tandaan mo kung ano ang nawawala sa safe ng may bahay. Si Ricardo, na may luha pa rin ng pagkamangha sa kanyang mga mata, ay humarap kay Belen. Ang pagbanggit sa safe ay parang isang balde ng malamig na tubig. Ang emosyon ng himala ay marahas na bumangga sa pagdududa na naitanim. Ano ang sinasabi mo? Tanong ni Ricardo. Paos ang boses. Ayaw ko sanang sabihin sa harap niya. Ginoo, nagsinungaling si Belen, tinuturo si Alona gamit ang kanyang butuhan na daliri. Ngunit habang naglalakbay kayo, napansin ko na nawawala ang diamanteng brotse ng inyong yumaong asawa. Iyon bang iningatan ninyo ng labis? At nagkataon lang na ang babaeng ito ang tanging pumasok para maglinis sa inyong opisina. Unti-unting tumayo si Alona, hawak pa rin si Diego, namutla ang kanyang mukha. Hinding-hindi ko po ginalaw ang anumang nasa safe na iyan, sabi niya, matatag ang boses, ngunit nanginginig dahil sa akusasyon. Hinding-hindi. Tiningnan ni Ricardo si Alona pagkatapos ay ang kanyang anak sa bisig niya at sa wakas si Belen. Ang pagdududa ay muling pumasok sa kanyang isip, nakakalason at mabilis. Ang pisikal na himala ay hindi maikakaila, ngunit ang moral? Posible bang ang babaeng ito ay isang anghel sa mga bata at isang demonyo sa kanyang pagmamayari? Belen, sabi ni Ricardo, pinatigas muli ang kanyang mukha. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Kasiguraduhan po na nakatayo ako rito, Ginoo. I-check ninyo ang kanyang backpack, i-check ninyo ang lumang bag na dala niya. Kung wala siyang dapat katakutan, hindi siya mag-aalala na tingnan natin, hindi ba? Ang bitag ay nakalatag, at si Ricardo, isang taong batay sa mga katotohanan at ebidensya, ay naglakad patungo sa canvas bag na iniwan ni Alona sa pasukan ng sala. Ang tensyon sa silid ay nagbago mula sa kagalakan patungo sa police terror sa isang segundo. Ang kamay ni Ricardo ay humawak sa strap ng lumang canvas bag. Ang hangin sa sala ay naging hindi na malalanghap, puno ng static electricity na nagpatindig ng balahibo. Si Diego, na nasa bisig pa rin ni Alona, ay tumigil sa pagtawa nang maramdaman ang tensyon sa katawan ng kanyang yaya. Si Miko, mula sa sopa, ay naglagay ng daliri sa kanyang bibig, nagmamasid ng may malalaki at takot na mga mata habang nilulusob ng kanyang ama ang tanging pribadong pagmamayari ng babaeng nagbigay sa kanila ng pagmamahal. Hindi gumalaw si Alona upang pigilan siya. Hindi sumigaw, hindi nagprotesta, hinigpitan lamang niya si Diego ng bahagya sa kanyang dibdib, itinuwid ang kanyang baba. Nang may dignidad na masakit na kaibahan sa kanyang gusot na uniforme at suot na sapatos. Kung iyan ang kailangan ninyo upang maniwala sa aking katapatan, gawin ninyo, sabi ni Alona. Hindi nanginginig ang kanyang boses, bagaman nanginginig ang kanyang mga tuhod. Ngunit ikaw ang gumawa. Huwag mong hayaang hawakan niya ang aking mga gamit. Tiningnan ni Ricardo si Belen, na naghihintay ng may ngiti ng isang Maninila, nagasam ng kinang ng mga diamante sa gitna ng mahihirap na damit. Pagkatapos, nang may mabilis na paggalaw, ibinaligtad ni Ricardo ang laman ng bag sa ibabaw ng salamin na center table, sa tabi mismo ng vase na mas mahal pa sa buong buhay ng kanyang empleyada. Nahulog ang mga bagay, ngunit walang mabigat na tunog ng alahas. Nahulog ang isang suklay na may suot na buhok. Nahulog ang 2 pares ng puting medyas na may tahi sa takong. Nahulog ang isang kahon ng gamot para sa hypertension na nakadikit pa rin ang presyo ng generic na parmasya, at nahulog ang isang maliit na litrato na laminated ng homemade. Wala nang iba, walang brotse, walang pera, walang anumang mahalagang material. Ang sumunod na katahimikan ay nakabibingi. Hinalo ni Ricardo ang mga bagay gamit ang kanyang kamay, nagasam na makahanap ng isang dobleng ilalim, isang lihim na bulsa, isang bagay na magbibigay katwiran sa akusasyon at sa sarili niyang paranoia. Ngunit ang hinawakan lang niya
ay ang marangal na kahirapan ng isang babaeng nagtatrabaho. Kinuha niya ang litrato. Ito ay isang malabo na imahe ng isang matandang babae sa isang wheelchair, nakangiti ng may parehong init ni Alona. Sa likod, may nanginginig na sulat na nagsasabing, "Upang hindi mo makalimutan kung para kanino ka lumalaban, anak." Naramdaman ni Ricardo ang biglaang pagduduwal. Ang kahihiyan ay umakyat sa kanyang leeg na parang paso. Nilabag niya ang pribasiya ng isang taong nag-iingat lamang ng gamot para sa kanyang ina at mga alaala. "Wala," bulong ni Ricardo. Inalis ang larawan na para bang nagliliyab ito. Si Belen, na ang mukha ay nagbago mula sa pagmamalaki patungo sa hindi makapaniwala, ay humakbang pasulong, nawawalan ng kontrol. "Imposible! Kailangang nandyan yan!" Sigaw ng matandang babae, sumugod sa ibabaw ng mesa at naghalungkat sa mga lumang medyas gamit ang kanyang butuhan na mga kamay. Siguradong nasa bulsa ng uniforme niya. "I-check mo siya. Ang magnanakaw na iyan ay tuso." "Ginoo, tama na." Ang sigaw ni Ricardo ay nagpabibra sa salamin ng mga bintana. Hinawakan niya ang pulso ni Belen bago pa nito mahawakan si Alona. Tiningnan niya ito ng may malamig na galit, isang pinaghalong pagkadismaya at pagkasawa. "Sapat na ang kahihiyan ngayon," sabi ni Ricardo. Binitawan ang kamay ng kasambahay ng may paghamak. "Walang nawawala. Nagkamali ka o mas masahol pa, nagsinungaling ka." "Ginoo, hinding-hindi ako nagsimulang magtanggol." Si Belen umatras ng maputla. "Pumunta ka sa kusina ngayon," utos niya nang hindi tumitingin sa kanya. Nang maglaho ang matandang babae, nagmumura at nagdadala ng kanyang lason patungo sa pasilyo, naiwan si Ricardo na nag-isa kasama si Alona at ang mga bata. Ang kapaligiran ay nagbago, ngunit hindi ito lumuwag. Ang kahihiyan ni Ricardo ay mabilis na nagbago sa isang defensive barrier. Hindi siya makahingi ng tawad. Ang kanyang pagmamataas bilang isang makapangyarihang tao ay hindi marunong yumuko ng ganon nang hindi nababasag. Kailangan niyang panatilihin ang kontrol. Kailangan niyang maging ang boss. Pinulot niya ang kahon ng gamot at ang litrato at ibinalik ang mga ito sa bag ng may matigas na galaw. Pagkatapos, tumingin siya kay Alona. Hindi siya tiningnan ito ng may galit, kundi ng may malalim na kalungkutan na hindi niya matiis. "Napatunayan mo na kayang lumakad ng anak ko," sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay bumalik sa formal at distant na tono ng boardroom. "At napatunayan mo na hindi ka nagnakaw ng kahit ano ngayon." "Napatunayan ko pong ako ay isang disente na tao, Ginoo. Iyan po ang dapat na sapat," sagot niya. "Sa mundo ko, ang desensya ay ang minimum, hindi isang merito," sagot niya, nagtatago sa kanyang kalamigan. "Makinig kang mabuti, Alona. Hindi kita tatanggalin. Hindi ko kaya. Hindi pagkatapos ng nakita ko kay Diego. Maliwanag na mayroong kang impluwensya sa kanila na hindi ko naiintindihan, ngunit gumagana." Bahagyang lumiwanag ang mga mata ni Alona, isang kislap ng pag-asa, hindi para sa pera, kundi para hindi iwanan ang mga bata. Ngunit, putol ni Ricardo, itinaas ang kanyang daliri ng may autoridad. "Magbabago ang mga bagay. Mananatili ka. Ngunit ikaw ay on probation. Isang tunay na probation. Walang laro sa sahig, walang sigaw, walang wild na pag-uugali. Gusto kong kumilos ka tulad ng isang high-level professional." Naglakad si Ricardo sa paligid niya, minarkahan ang kanyang teritoryo. "Gagamitin mo ang malinis at ironed na uniforme palagi. Ang mga bata ay kakain sa mesa, hindi sa sopa. Kung maglalaro sila, gagamit sila ng laruang pang-edukasyon. Hindi magtatayo ng tore ng tao. Gusto ko ng kaayusan, Alona. Gusto ko ng katahimikan pagkatapos ng 8:00 ng gabi. Gusto kong maging isang respetado na tahanan muli ang bahay na ito, hindi isang playground. Mayroon kang 1 linggo. Kung sa loob ng 1 linggo ay makakita ako ng kahit isang dilaw na guwantes na goma na nakakalat sa aking sala, aalis ka ng walang ni 1 sentimo. Naintindihan?" Ito ay isang malupit na kasunduan. Hiniling niya na manatili siya, ngunit ipinagbawal niya ang parehong mga kasangkapan, ang laro, ang tawa, ang walang pigil na pisikal na paghawak na nakamit ang himala. Hiniling niya na pagalingin niya ang kanyang mga anak, ngunit nang hindi sila masyadong minamahal. Tiningnan ni Alona si Diego na naglalaro sa mga baton ng kanyang uniforme.
Alam niyang ang pagtanggap sa mga kondisyong iyon ay tulad ng pagsubok na patayin ang isang sunog gamit ang isang dropper, ngunit tiningnan niya ang mga binti ng bata, ang mga binti na bagong-bago lang nagbigay ng mga unang hakbang. Kung aalis siya, ang mga binti na iyon ay muling ma-atrophy sa isang upuan. Naintindihan po, Ginoo, sabi niya nang mahina. Gagawin ko po ayon sa inyong gusto. Mabuti. Inayos ni Ricardo ang kanyang necktie, naramdalan ang peke na tagumpay. Magayos ka na ulit. Bukas, magsisimula akong magtrabaho mula sa opisina sa bahay. Babantayan ko ang bawat galaw. Huwag mo akong biguin. Lumabas si Ricardo sa sala nang hindi lumingon. Dala ang kanyang kalungkutan at iniiwan si Alona na may mapait na tagumpay. Mayroon siyang trabaho, ngunit ipinagbawal sa kanya ang kaluluwa. Ang sumunod na 3 araw ay isang velvet gray torture. Ang bahay, na dati puno ng biglaang pagputok ng tawa, ay nabalot sa isang nakakasakal na patong ng pagiging tama. Tinupad ni Don Ricardo ang kanyang salita, kinansela ang natitira niyang schedule sa Tokyo at nagkulong sa kanyang opisina, isang silid na may dark wood paneling sa unang palapag, bahagyang nakabukas ang pinto upang marinig ang nangyayari sa ibaba. Siya ay isang espiya sa sarili niyang kastilyo. Gusto niyang patunayan sa sarili na tama siya, na ang kaayusan ay nagdudulot ng kapayapaan, na ang istruktura ay nagdudulot ng kagalingan, ngunit ang naririnig niya ay unti-unting pumapatay sa kanya. Naririnig niya ang mga hakbang ni Alona, may ritmo at malambot. Naririnig niya ang kanyang boses, na ngayon ay katamtaman, nagsasabi ng mga bagay tulad ng, "Umupo ka ng maayos, Miko. Huwag mong itatapon ang pagkain, mahal ko." Nagagalit ang Ginoo. Naririnig niya ang katahimikan, isang mabigat, siksik na katahimikan, na sinira lamang ng paminsan-minsang maikling iyak ng kambal. Isang iyak ng pagkabagot at pagkabigo na mabilis na pinapawi ni Alona sa isang shh. Lilipas din yan, lilipas din yan. Walang halakhak, walang takbuhan, walang buhay. Sa 3 araw, nanaig ang pag-uusisa kaysa sa pagmamataas. Tumayo si Ricardo mula sa kanyang ergonomic leather chair at unti-unting naglakad patungo sa pinto. Sumilip siya sa pasilyo na patungo sa panloob na balkonahe kung saan makikita ang sala sa ibaba nang hindi siya nakikita. Ang eksenang nakita niya ay sumira sa kanyang mga scheme. Ang mga bata ay nakaupo sa alpombra, napapalibutan ng mamahaling imported na mga laruang kahoy at mga building block na may neutral na kulay. Sila ay malinis, walang mantsa, suklay na suklay. Nakaupo si Alona sa isang upuan, binabantayan sila ng nakakrus ang mga kamay sa kanyang kandungan tulad ng iniutos niya, tulad ng isang professional. Mukha siyang larawan mula sa isang decoration magazine, perpekto, malamig, patay. Hawak ni Miko ang isang pulang block. Tiningnan niya ito nang may kawalanggana at hinayaan itong mahulog. Nakahiga si Diego nang nakadapa, sinisipsip ang kanyang daliri, nakatingin sa kisame. Hindi siya sumubok na tumayo. Hindi sumubok na lumakad. Bakit pa? Walang naghihintay sa kanya sa sahig na may bukas na mga braso. Naramdaman ni Ricardo ang matinding sakit sa dibdib. Ito ba ang gusto niya? Mga bata na mukhang manikin? Ito ba ang desensya na labis na ipinagtanggol ni Belen? Bigla, tumingin si Alona sa orasan sa dingding. 11:00 ng umaga. Alam niyang si Ricardo ay karaniwang may video conference sa oras na iyon at nagsusuot ng headset. Naniniwala na ang ogre ay disconnected sa mundo. Nagbago si Alona. Ito ay banayad sa simula. Dumulas siya mula sa upuan patungo sa sahig, hindi nang may ingay, kundi tulad ng isang pusa. Tahimik niyang tinanggal ang kanyang mga sapatos, lumapit kay Diego at bumulong ng isang bagay sa kanyang tainga. Ang bata, na mukhang isang nalalantang halaman kanina lang, ay nagbukas ng kanyang mga mata nang malaki at isang mapaglarong ngiti ang nagliwanag sa kanyang mukha. Kinuha ni Alona mula sa kanyang bulsa, hindi ang dilaw na guwantes, kundi 2 medyas na may mukha na pininturahan sa mga daliri. Isinuot niya ang mga ito sa kanyang mga kamay. "Kumusta? Ako si Mr. Patatas," bulong ni Alona. Ginawa ang isang malalim at nakakatawang boses. Iginalaw ang kanang kamay sa harap ng mukha ni Miko. Natawa si Miko ng mahina. Tinatakpan ang kanyang bibig gamit ang kanyang mga kamay na para bang alam niyang nagkakasala sila. "Ako naman si Mrs. Kamatis," sagot niya gamit ang kabilang kamay. Kiniliti ang tiyan ni Diego. Ang epekto ay electric. Ang enerhiya ng silid ay kaagad na nagbago. Ang kulay ay bumalik sa pisngi ng mga bata.
Tumayo si Diego ng tumatawa ng mahina, sinusubukang hulihin si Mr. Patatas. Sumugod si Miko sa likod ni Alona at niyakap siya. Si Ricardo, mula sa kanyang pinagtataguan sa itaas, ay nakita kung paano nagpagulong-gulong si Alona sa sahig kasama sila, ngunit sa pagkakataong ito ay ganap na tahimik. Naglalaro sila ng mga mime, gumagawa ng mga exaggerated na kilos, binubuksan ang kanilang bibig, ginagaya ang mga sigaw ng digmaan na hindi naglalabas ng tunog, tumatalon sa mga cushion at lumalapag ng may lambot ng balahibo. Ito ay isang clandestine dance ng kaligayahan. Nakita niya kung paano tinulungan ni Alona si Diego na tumayo. Nang hindi nagsasalita ng isang salita, inalok niya ang kanyang mga kamay na ngayon ay nakabalat kayo bilang mga puppet. Tumayo si Diego ng nanginginig, ngunit desidido at nagbigay ng 3 hakbang patungo sa kanya, kinagat ang kanyang dila sa konsentrasyon at kagalakan. Bravo! Gumestikula si Alona ng walang boses, pumapalakpak ng tahimik. Umatras si Ricardo mula sa balkonahe, nakadikit ang likod sa dingding ng pasilyo. Ang kanyang puso ay humahampas ng malakas. Naintindihan niya na siya ang kontrabida sa kuwentong iyon. Siya ang gumawa ng isang kulungan ng ginto kung saan ang kaligayahan ay kailangang ipuslit na para bang iligal. Si Alona ay hindi sumusuway dahil sa pagre-rebelde, sumusuway siya dahil sa pag-ibig. Inililigtas niya ang kanyang mga anak mula sa kalungkutan na siya mismo ang nagpapataw. Tumingin siya sa sarili niyang mga kamay. Sila ay malinis, inalagaan, perpekto at walang laman. Hindi siya kailanman naglaro ng puppet gamit ang medyas. Hindi siya kailanman nagpagulong-gulong sa sahig. Ang kanyang asawa, si Laura, ay laging nagsasabi sa kanya, "Ricardo, nalilinis ang bahay." Ngunit hindi na babalik ang pagkabata. Nakalimutan niya iyon nang akala niya ay bababa na siya at hindi niya alam kung sasama ba siya sa kanila o hihingi ng tawad isang anino ang dumaan sa kanyang paningin. Si Manang Belen ay nasa dulo ng kabilang pasilyo. Hindi niya nakita si Ricardo na nagmamasid. Nagmamasid din siya sa sala sa ibaba, ngunit ang kanyang ekspresyon ay hindi pagbubunyag o pagmamahal. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, nakatuon sa tahimik na kaligayahan ni Alona at ng mga bata. Sa kanyang mga kamay, mahigpit na hinawakan ni Belen ang isang basahan ng napakalakas, kaya't pumuti ang kanyang mga buko. Nakita ni Ricardo kung paano humarap ang matandang babae at tahimik na pumasok sa pangunahing silid, ang silid ni Ricardo kung saan naroon ang safe. Isang alarma ang tumunog sa ulo ni Ricardo, hindi isang alarma ng pagnanakaw, kundi ng isang bagay na mas masama. Naalala niya ang akusasyon ng Brotse. Naalala niya ang kasiguraduhan kung saan hiniling ni Belen na i-check ang bag at ngayon nakikita siyang pumasok ng patago sa kanyang silid. Habang si Alona ay distracted sa ibaba, hindi bumaba si Ricardo sa sala. Sa halip, tinanggal niya ang kanyang sapatos na Italyano upang hindi makagawa ng ingay. Naging siya ang tahimik na mangangaso na kailangan ng kanyang bahay. Naglakad siya patungo sa sarili niyang silid. Huminto sa tabi mismo ng door frame, pinipigilan ang kanyang hininga. Ang nakita niya sa slit ay nagpalamig sa kanya, mas malamig kaysa sa anumang nakaraang insulto. Hindi naglilinis si Belen. Si Belen ay nasa harap ng kanyang nightstand na may maliit na velvet box kung saan iningatan niya ang gintong relo ng kanyang lolo at ang diamanteng brotse na di umano'y nawawala na. Binuksan ng matandang babae ang kahon. Ang kinang ng mga diamante ay kumislap sa dilim, ngunit hindi niya ito inilagay sa kanyang bulsa upang nakawin. Hawak niya ito sa kanyang kamay, tiningnan ito ng may galit, at pagkatapos ay lumabas sa silid, ngunit hindi patungo sa labasan. Nagtungo siya sa closet sa pasilyo kung saan isinasabit ni Alona ang kanyang coat at iniiwan ang kanyang canvas bag habang nagtatrabaho. Naintindihan ni Ricardo ang lahat sa isang segundo ng brutal na kalinawan. Walang pagnanakaw, magkakaroon ng bitag. Hindi gusto ni Belen ang pera. Gusto niya ang pagkasira ni Alona at malapit na niyang isagawa ang huling yugto ng kanyang plano. Ngayon lang nagsisimulang makita ni Ricardo ang liwanag. Naramdaman ng bilyonaryo ang isang bagong galit na iiba. Hindi ito ang mainit at reactive na galit ng nasaktan na ama. Ito ay ang malamig, kalkulado, at nakamamatay na galit ng negosyante na nadiskubring siya ay tinaksilan ng kanyang kanang kamay.
Umatras siya patungo sa mga anino ng pasilyo, hinayaan si Belen na dumaan ng may hawak na brotse patungo sa backpack ni Alona. Gawin mo, bulong ni Ricardo sa sarili nang may maitim na mata na nakatuon sa likod ng matandang babae. Hukayin mo ang sarili mong libingan, Belen. Ngayon matatapos ang tyranny sa bahay na ito, ngunit bago siya kumilos, kailangan niya ang tiyak na patunay. Kailangan niyang maubos ang krimen upang walang maging palusot, walang misunderstanding, walang luha ng buwaya mula sa isang 40 taong gulang na empleyada. Bumalik si Ricardo sa kanyang opisina, binuksan ang monitor ng mga internal security camera, ang mga hindi inakala ni Belen na tinitingnan niya at pinindot ang record na button. Nagsimula ang digmaan para sa kaluluwa ng bahay at si Ricardo sa unang pagkakataon ay alam kung anong panig ang dapat niyang ipaglaban. Ang monitor screen ay naglalabas ng isang halos hindi marinig na electric buzzing, ngunit para kay Don Ricardo, ito ay tunog ng isang alarm siren. Mula sa dilim ng kanyang opisina, na ngayon ay naging isang pansamantalang surveillance booth, pinanood niya ang grainy black and white image na ipinapadala ng kamera ng service hallway. Ang kanyang mga kamay, nakasandal sa mahogany desk, ay sarado sa mga kamao na napakahigpit kaya't pumuti ang kanyang mga buko. Sa monitor, si Manang Belen ay hindi ang mapaglingkod na matandang babae na nagdadala ng tsaa. Siya ay isang furtive na anino. Nakita ni Ricardo na huminto siya sa harap ng built-in cabinet kung saan inilalagay ni Alona ang kanyang canvas bag. Tumingin ang babae sa magkabilang gilid ng pasilyo, isang likas na kilos ng pagkakasala sinusuri na walang eyewitness. Hindi niya alam na ang digital eye ng kanyang amo ay nagmamasid sa kanya mula sa itaas na palapag. Inilabas ni Belen ang brotse mula sa kanyang bulsa. Sa pamamagitan ng screen, ang kinang ng mga diamante ay halos isang puting tuldok ng liwanag, ngunit kinilala ni Ricardo ang hugis. Iyon ang butterfly brooch na ibinigay niya sa kanyang asawang si Laura sa huli nilang anniversary. Ang makita ang alahas na iyon, simbolo ng isang dalisay at trahedyang pag-ibig, sa nakalalasong mga kamay ng kanyang kasambahay ay nagdulot sa kanya ng pisikal na pagduduwal. Nang may mabilis at kaba na mga galaw, binuksan ni Belen ang zipper ng bag ni Alona. Inilagay niya ang kanyang kamay ng malalim, naghahanap ng isang ligtas na taguan sa gitna ng mahihirap na damit ng yaya. Pinigilan ni Ricardo ang kanyang hininga. Naramdaman ang isang pinaghalong morbid fascination at volcanic fury. Nasisaksihan niya ang isang krimen sa real time. Nakikita niya kung paano ginagawa ang isang kasinungalingan na naglalayong sirain ang buhay ng isang inosente. Inalis ni Belen ang kanyang kamay, isinara ang bag, at inayos ang tela upang burahin ang anumang bakas ng kanyang manipulasyon. Pagkatapos ay hinaplos niya ang kanyang kulayabong na buhok, inayos ang kanyang mukha sa maskara ng makadiyos na kaseryosohan na karaniwan niyang ginagamit, at naglakad patungo sa sala. Bumagsak si Ricardo sa likod ng kanyang upuan, inilabas ang hangin na pinigilan niya. Ang recording ay patuloy na tumatakbo. Mayroon siyang ebidensya, mayroon siyang smoking gun, ngunit ang naramdaman niya ay hindi ginhawa, kundi isang nakalalasong pagkakasala. Ilang beses na ba itong nangyari dati? Naalala niya ang nurse, 3 buwan na ang nakalipas, ang nawalan ng silver watch. Naalala niya ang batang babae na tinanggal dahil di umano'y sinira niya ang isang Ming vase ng sinasadya. Si Belen ay laging ang saksi, ang nakakadiskubre, ang tagapagligtas ng pagmamay-ari ng pamilya. Ako ay naging bulag. Bulong ni Ricardo, sinapo ang kanyang muka. Hinayaan kong mag-alaga ng aking pugad ang isang viper. Sa ibaba sa sala, ang kapaligiran ay nanatiling clandestine peace. Si Alona, walang kamalay-malay sa bagyo na paparating, ay patuloy na naglalaro kasama ang kambal. Maaari niyang isipin ang kanyang mga ngiti, maaari niyang maramdaman ang init na nagmumula sa kanila kahit sa pamamagitan ng mga dingding at sahig na naghihiwalay sa kanila. Iniaayos ni Alona ang kanyang mga anak gamit ang pag-ibig at lumang medyas habang sa itaas, ang makina ng galit ay nagsimulang gumana upang durugin siya. Tumayo si Ricardo, hindi siya bababa nang tumatakbo at sumisigaw. Masyado itong madali para kay Belen. Magdududa siya, sasabihin niyang naghahanap lang siya ng isang bagay. Mag-iimbento siya ng palusot. Hindi, kailangan ni Ricardo na ang pagtataksil ay maging ganap. Kailangan niyang ilantad si Belen, na sabihin ang mga salita, na akusahan gamit ang daliri.
Kailangan niyang makita kung hanggang saan ang maabot ng kasamaan ng tao kapag naramdaman nitong walang parusa. Isinara niya ang baton ng kanyang jacket, inayos ang kanyang necktie, at inangkin ang pinakamalamig at hindi mababasa na ekspresyon sa kanyang repertoire bilang negosyante. Bababa siya sa entablado, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang puppet ni Belen, siya ang magiging hukom, ang jury, at kung papayagan ng Diyos, ang moral na berdugo ng babaeng lumason sa kanyang tahanan. Samantala, sa sala, pumasok si Belen. Hindi siya gumawa ng ingay. Sa simula, nakatayo siya sa pinto. Pinanood kung paano tinulungan ni Alona si Diego na magtumpok ng 3 wooden block. Ang kaligayahan ng eksena ay hindi matitiis ng matandang babae. Ang makita ang muerta de hambre na iyon na kumukuha ng puwesto ng isang ina, tumatanggap ng mga ngiti ng mga tagapagmana, ay isang personal na insulto sa kanyang 40 taon ng mahigpit na paglilingkod. Mag-enjoy ka habang kaya mo pa, bata. Bulong ni Belen sa sarili. Hinaplos ang walang laman na bulsa ng kanyang apron kung saan dati may bigat ng brotse. Dumating na ang taglamig. Huminga si Belen ng malalim, pinuno ang kanyang mga baga ng hangin para sa theatrical scream na sisira sa harmonia. Oras na para kumilos. Ang sigaw ni Belen ay hindi tao. Ito ay ang tili ng isang nasugatan na seagull, dinisenyo upang putulin ang hangin at palamigin ang dugo. Ginoo, Ginoo, Ricardo. Ang epekto sa sala ay kaagad. Ang tore ng mga block na bagong gawa ni Diego nang may labis na pagsisikap ay gumuho nang marahas na nagulat ang bata. Si Miko, na tumatawa sa sahig, ay kaagad na humagulgol, takot sa malakas na volume. Si Alona, nang may reflex ng isang taong sanay magprotekta, ay sumugod pasulong, tinakpan ang parehong bata gamit ang kanyang mga braso, nakatingin sa pinto ng dilat ang mga mata, nagasam na makita ang isang sunog o isang armadong intruder, ngunit nakita lamang niya si Belen. Ang kasambahay ay nasa gitna ng sala na nakahawak sa kanyang ulo, nag-aarte ng isang atake ng nerbiyos na karapat-dapat sa isang Academy Award. Ito na ang sukdulan, ito na ang katapusan. Sigaw ng matandang babae, nakatingin sa kisame na para bang humihingi ng tulong sa Diyos. Hindi ko na kayang manahimik pa, hindi na ako patatahimikin ng konsensya ko. Lumabas si Ricardo sa tuktok ng hagdan. Unti-unti siyang bumaba sa mga baitang, matigas ang mukha. Hindi siya tumakbo, hindi siya nagtanong kung ano ang nangyayari. Bumaba lamang siya na parang isang ulap ng bagyo na puno ng static electricity. Ano ang ibig sabihin ng iskandalong ito, Belen? Tanong ni Ricardo nang makarating sa huling baitang. Ang kanyang boses ay mababa, kontrolado, ngunit may mapanganib na talim na hindi nakita ni Belen sa kanyang masamang kagalakan. Ginoo. Tumakbo si Belen patungo sa kanya, hinawakan ang kanyang mga kamay sa isang kilos ng pagmamakaawa. Sinubukan kong maging matiyaga. Sinubukan kong bigyan ng pagkakataon ng itong taong ito, ngunit may mga hangganan. Ang dugo ng inyong asawa ay humihingi ng katarungan. Unti-unting tumayo si Alona, hawak si Diego sa kanyang binti, at si Miko sa kanyang kamay. Ang takot ay sumasakal sa kanyang lalamunan. Alam niyang wala siyang ginawa, ngunit alam din niya na sa mundo ng mayayaman, ang katotohanan ng mahihirap ay mas mababa kaysa sa alikabok. Ano ang sinasabi ninyo? Tanong ni Alona. Nanginginig ang boses, ngunit may dignidad. Alam mo ang sinasabi ko, mapagkunwari. Isinuka ni Belen, humarap sa kanya nang may mga matang puno ng galit. Napansin ko ang mga bagay, Ginoo, maliliit na bagay na nawawala, mga barya, mga kubyertos, ngunit ngayon, lumampas ka na sa lahat. Pumunta ako upang linisin ang inyong nightstand, Ginoo, tulad ng ginagawa ko tuwing Biyernes. At ang asul na velvet box ay nakabukas. Hindi kumurap si Ricardo, na natili siyang nakatingin kay Belen. Ang butterfly brooch! Sigaw ni Belen, hinawakan ang kanyang dibdib. Ang brooch ni may bahay Laura ay wala na, at ang tanging taong gumagala sa itaas na palapag habang nagtatrabaho kayo, Ginoo, ay siya. Nakita ko siyang umakyat ng may palusot na naghahanap ng malinis na tuwalya. Ito ay isang bastos na kasinungalingan. Hindi umakyat si Alona sa buong araw. Ipinagbawal sa kanya na tumapak sa ikalawang palapag maliban kung may malinaw na utos, ngunit ang akusasyon ay lumulutang sa hangin, mabigat at nakakalason. Hindi po ako umakyat, Ginoo, mabilis na sabi ni Alona, nakatingin kay Ricardo. Hindi po ako umalis sa sala na ito.
Kayo-kayo ay nasa itaas. Alam ninyong hindi ako umakyat. Hindi sumagot si Ricardo kay Alona. Nanatili siyang tahimik. Hinahayaan na lumaki ang takot. Hinahayaan na magtiwala si Belen. Nagsisinungaling siya, pilit ni Belen. Para silang mga daga, Ginoo, gumagalaw sa mga anino, ngunit sa pagkakataong ito, nakuha ko siya. Sigurado akong wala pa siyang oras para mailabas iyon sa bahay. Dapat ay nasa kanyang mga gamit iyon, handa na niyang dalhin sa pagtatapos ng kanyang shift. Hinihingi kong i-check natin ang kanyang bag ngayon din para sa alaala ng may bahay. Ang kambal ay umiiyak ng walang pagalo. Naramdaman ang agresyon sa kapaligiran. Itinago ni Diego ang kanyang mukha sa leeg ni Alona, binabasa ang kanyang uniforme ng luha. "Wag na naman," bulong ni Alona, at isang luha ng kawalang lakas ang dumaloy sa kanyang pisngi. "Na-check na ninyo ang aking mga gamit minsan. Ilang beses pa ninyo akong kailangang ipahiya, kahit ilang beses pa hanggang lumabas ang katotohanan," sabi ni Belen, at nang walang paghihintay ng permiso, tumakbo siya patungo sa cabinet sa pasilyo kung saan naroon ang bag ni Alona. Unti-unting sinundan siya ni Ricardo. Si Alona, dala si Diego at hila si Miko sa kamay, ay sumunod din dahil wala siyang pagpipilian. Ito ay isang prosesyon ng libing patungo sa sarili niyang panlipunang pagbitay. Marahas na kinuha ni Belen ang bag, inihagis ito sa sahig ng vestibule. "Buksan ninyo, Ginoo," hiningi ng matandang babae. "Buksan ninyo at tingnan ng inyong sariling mga mata kung sino ang ipinasok ninyo sa inyong bahay." Yumuko si Ricardo. Ang kanyang mga kamay, perpektong inalagaan, ay humawak sa gasgas na canvas. Unti-unti niyang binuksan ang zipper. Ang tunog ng zipper na pumunit sa katahimikan ay hindi matitiis. Yumuko si Belen pasulong nang may ngiti ng isang pating nagasam ng kinang ng tagumpay. Inilagay ni Ricardo ang kanyang kamay, inalis ang damit, at ang kanyang mga daliri ay humawak sa malamig na metal at matigas na bato. Unti-unti niya itong inilabas. Ang butterfly brooch ay kumislap sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Ang mga diamante ay kumislap nang may kabalintunaan na kadalisayan sa gitna ng labis na moral na dumi. "Aha!" sigaw ni Belen nang may tagumpay, itinuro ang daliri na parang isang espada. "Ayan, alam ko na. Magnanakaw, miserable, nagnakaw ka sa isang patay." Humigit hininga si Alona sa takot. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang bibig, binitawan ang mga bata ng isang segundo. Umatras siya hanggang sa bumangga siya sa dingding. "Hindi," bulong ni Alona, umiling ng may mga matang puno ng takot. "Hindi iyan akin. Hindi ko iyan inilagay diyan." May isang tao, may isang tao?" tawa ni Belen. "Sino? Mga multo? Ang mga sanggol. Ikaw iyon. Nahuli ka naming red-handed." Humarap ang matandang babae kay Ricardo, nag-aasam na makita ang pagsabog ng galit, nag-aasam na paalisin niya ang babae ng pasipa, nag-aasam ng utos na tawagan ang pulis. "Ginoo, tawagan ninyo ang awtoridad. Iposas ninyo siya, hayaan siyang matuto na ang pamilya ay hindi nilalaro." Tumayo si Ricardo, hawak ang brotse ng mataas. Tiningnan niya ito sa liwanag, iniikot. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang kamay at tumingin kay Alona. Nakita niya ang ganap na takot sa kanyang mukha. Ang pagkasira ng isang taong alam na ang katotohanan ay walang halaga kapag ang ebidensya ay planted. Nakita niya ang kanyang mga anak na umiiyak sa kanyang paanan, nakayakap sa kanyang mga binti na parabang mga nalunod na kumakapit sa isang mast. At pagkatapos ay unti-unting iniikot ni Ricardo ang kanyang ulo patungo kay Belen. Ang ngiti ng matandang babae ay nagalinlangan sa isang iglap. May isang bagay sa tingin ni Ricardo na hindi tumutugma. Walang hindi makontrol na galit. Mayroong isang malamig na kapayapaan, isang malalim at nakakatakot na kadiliman. "Tama ka, Belen," sabi ni Ricardo. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa marmol na vestibule. "Ang pamilya ko ay hindi nilalaro." "Eksakto, Ginoo, kaya dapat sabihin mo sa akin ang isang bagay." Putol ni Ricardo, humakbang patungo sa kasambahay, nilulusob ang kanyang personal space. "Paano mo nalaman na nasa ilalim iyon ng bag, sa ilalim ng mga medyas?" Kumukurap si Belen nang may kaba. Ako ay naghinala. "Ang mga magnanakaw ay laging nagtatago ng mga bagay sa ilalim. Iyan ang instinct, Ginoo." "Instinct?" ulit ni Ricardo. Tinikman ang salita ng may pagkasuklam. "Kakaibang instinct. Dahil mula sa kinatatayuan mo, imposible na makita ang ilalim ng bag bago ko inilabas ang kamay ko.
Nagbago ang hangin sa silid. Ang bitag ni Belen ay nagsara, ngunit hindi pa niya napansin na ang paa niya ang nakulong. Ginoo, ano ang ipinapahiwatig ninyo? Tanong ni Belen. Nawawalan ng lakas ang kanyang boses. Nandyan ang ebidensya. Ninakaw niya iyan. Nandyan ang ebidensya. Oo, sabi ni Ricardo. Hinigpitan ang brotse sa kanyang kamao. Ngunit ang katotohanan ay isang bagay na mas komplikado, hindi ba? Si Alona ay nakatingin sa eksena nang may pagkalito, humahampas ang puso. Bakit hindi siya sinisigawan? Bakit niya tinitingnan si Belen? Nang may tindi ng isang mandaragit. Alona, sabi ni Ricardo nang hindi inaalis ang tingin sa matandang babae, kunin mo ang mga bata, dalhin mo sila sa kanilang silid, isara mo ang pinto at takpan mo ang kanilang mga tainga. Ginoo, ako sinubukan ni Alona na magsalita. Gawin mo, utos ni Ricardo. At sa pagkakataong ito ay sumigaw siya, ngunit hindi nang may galit sa kanya, kundi nang may pagmamadali ng proteksyon. Si Alona, nanginginig, ay kinuha si Diego at hinawakan si Miko sa kamay, tumakbo paakyat ng hagdan, tumatakas mula sa bangungot. Nang mawala ang tunog ng mga yapak ng mga bata at narinig ang klik ng pagsasara ng pinto ng silid, naiwan si Ricardo na nag-isa kasama si Belen sa vestibule. Ang katahimikan ay ganap. Umatras si Belen, naramdaman ang tunay na takot sa unang pagkakataon. Ginoo, tinatakot ninyo ako. Dapat na tayong tumawag ng pulis at tapusin na ito. Huwag kang mag-aalala, Belen, sabi ni Ricardo. Kinuha ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa gamit ang kanyang malayang kamay. Tatapusin natin ito, ngunit hindi ko muna tatawagan ang pulis. Una, gusto kong ipakita sa iyo ang isang pelikula. Isang napaka-interesanteng pelikula na kakakuha ko lang. Binuksan ni Ricardo ang telepono. Ang kanyang mga daliri ay gumalaw sa screen. Hinahanap ang file na konektado sa security cloud. Pelikula? Tanong ni Belen nang may nanginginig na boses. Iniikot ni Ricardo ang screen ng telepono patungo sa kanya. Tingnan mo, bulong niya. Sa maliit at maliwanag na screen, nakita ang service hallway ng black and white. Nakita ang isang matandang babae na may kulayabong na uniforme na tumitingin sa magkabilang gilid. Nakita kung paano siya kumuha ng isang kumikinang na brotse mula sa kanyang bulsa. Nakita kung paano niya binuksan ang bag. Ang mukha ni Belen ay nasira. Ang maskara ng tapat na servant ay natunaw. Inilalantad ang hubot-hubad na takot ng isang nadiskubreng kriminal. Ang kanyang mga tuhod ay nagkabanggaan. Ginoo, maaari ko po itong ipaliwanag. Bulong niya, umatras patungo sa pinto. Walang kailangang ipaliwanag, sabi ni Ricardo. Sumulong patungo sa kanya ng walang gawa. Ang kailangan nating desisyonan ngayon ay kung aalis ka sa bahay na ito nang naglalakad o sa isang patrol car. Dumating ang climax, ngunit hindi tulad ng sinulat ni Belen. Ang banal na katarungan ay kakapasok lang sa vestibule at may suot itong suit at necktie. Ang telepono ay patuloy na nag-replay ng video ng paulit-ulit, nagpapakita ng pagtataksil ng black and white. Tiningnan ni Manang Belen ang screen na parabang isang salamin na nagpapakita ng kanyang sariling bulok na kaluluwa. At sa unang pagkakataon, pagkatapos ng mga dekada, wala siyang mabilis na sagot, walang matalim na kasinungalingan, walang makadiyos na palusot. 40 taon, bulong ng matandang babae, nanginginig ang boses hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa galit na walang magawa. Ibinigay ko ang 40 taon ng aking buhay sa pamilyang ito. Nilinis ko ang inyong mga kaguluhan. Iningatan ko ang inyong mga lihim. At sisipain ninyo ako dahil sa isang piraso ng metal, dahil sa isang trinket? Tumayo si Ricardo. Kung babagsak siya, hindi niya ito gagawin ng nakaluhod. Tumigas ang kanyang muka, binawi ang maskara ng aristocratic disdain na kinopya niya mula sa kanyang mga dating amo. Hindi kita tinanggal dahil sa metal, Belen, sabi ni Ricardo. Humakbang patungo sa pangunahing pinto at binuksan iyon ng maluwag. Ang hangin ng gabi ay pumasok sa malamig at malinis na vestibule. Tinanggal kita dahil sinubukan mong sirain ang isang inosente para pakainin ang iyong ego. Tinanggal kita dahil ginawa mong isang diktadurya ang aking pagluluksa. Tinanggal kita dahil sa pagsubok mong protektahan ang aking bahay. Ginawa mo itong isang bilangguan. Tumayo si Belen. Kung babagsak siya, hindi niya ito gagawin ng nakaluhod. Tumigas ang kanyang mukha, binawi ang maskara ng aristocratic disdain na kinopya niya mula sa kanyang mga dating amo. Ginagawa ko ang ginagawa ko para sa ikabubuti ng lahi. Isinuka niya,
Inaayos ang kanyang apron gamit ang galit na mga kamay. Ang babaeng iyan, ang nobody na iyan, ay sisirain ang mga batang iyan, gagawin niya silang mahina, malambot tulad niya. Naniniwala kayong nanalo kayo, Ginoo Ricardo, ngunit may iwan kayong nag-isa kasama ang kaguluhan. Kapag lumaki ang mga batang iyan at hindi marunong kumilos sa lipunan, maaalala ninyo ako. Mas gusto kong maging masaya sila kaysa maging desente tulad mo, sagot ni Ricardo. Itinuro ang dilim ng kalsada. Umalis ka. Mayroon kang 10 minuto para kunin ang iyong mga gamit mula sa aking property. Kung sa 11 minuto ay nandito ka pa rin, tatawagin ko ang pulis at ipapakita ko sa kanila ang video. At maniwala ka sa akin, hindi gusto ng mga hukom ang mga magnanakaw ng alahas, gaano man sila katanda. Bumuga si Belen ng paghamak. Naglakad siya patungo sa pinto. Ang kanyang matigas na sapatos ay umalingaw-ngaw sa huling pagkakataon sa marmol na labis niyang pinakintab. Pagdating niya sa dulo, huminto siya at humarap. Ang kanyang mga mata ay 2 balon ng kapaitan. Hinding-hindi sana papayagan ni Maybahay Laura ang bagay na ito. Inihagis niya ang kanyang huling may lason na dart. Naramdaman ni Ricardo ang tama, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya nagdugo. Si Maybahay Laura, sabi ni Ricardo ng may matatag na boses, ay tatanggalin ang sinumang nagpaiyak sa kanyang mga anak. Paalam, Belen. Lumabas ang matandang babae sa gabi nang hindi lumingon. Isinara ni Ricardo ang pinto. Ang tuyong tunog ng seradura ay umalingaw-ngaw. Sa buong bahay isang tiyak na tunog. Ang sumunod na katahimikan ay hindi ang nakasisikip na katahimikan ng dati. Ito ay isang katahimikan ng kawalan, ng malinaw na espasyo. Ang anino ay naglaho, ngunit hindi pa tapos ang krisis. Sa itaas, nagawa na ang pinsala. Umakyat si Ricardo sa hagdan. Ang kanyang mga binti ay may bigat na tonelada. Ang bawat baitang ay isang akusasyon. Pinayagan niya na mangyari iyon. Siya ay kasabwat sa pamamagitan ng pagpapabaya. Nakarating siya sa pasilyo ng 2 palapag. Ang pinto ng silid ng mga bata ay sarado. Mula sa loob, walang naririnig na histerya na iyak, kundi isang bagay na mas nakakabagbag damdamin, isang mahina, nanginginig na bulong. Idinikit ni Ricardo ang kanyang tainga sa kahoy. Matulog ka na, baby ko, nasa bukid ang mama mo, kumakanta si Alona. Ang kanyang boses ay basag dahil sa pinigilang iyak. Wala sa tono dahil sa takot, ngunit patuloy siyang kumakanta. Kahit sa sandali na naniniwala siyang maaaresto siya, na mawawala ang kanyang reputasyon at kalayaan, ang kanyang prioridad ay mananatiling pagpapakalma kina Miko at Diego. Inilagay ni Ricardo ang kanyang noo sa pinto. Naramdaman niya ang kurot ng sakit sa dibdib, labis na kailangan niyang ipikit ang kanyang mga mata. Iyon ang sirko na hinamak niya. Ang matinding katapatan na iyon ang tinawag niyang kakulangan sa profesionalismo. Naramdaman niya na siya ang pinakamahina na tao sa mundo. Iniikot niya ang doorknob ng mahina. Nakalock ito. Isinara ni Alona ang trangka, nagtatago laban sa halimaw na pinaniniwalaan niyang paparating sa kanya. Alona, tawag niya. Ang kanyang boses ay paos, hindi makilala. Alona, buksan mo, pakiusap. Ang kanta ay biglang huminto. Narinig ang isang pigil na hikbi at ang tunog ng isang taong gumagalaw upang protektahan ang isang bagay. Huwag po kayong pumasok. Pakiusap niya mula sa kabilang panig ng may boses ng takot. Pakiusap, Ginoo. Huwag ninyong hayaang pumasok ang pulis dito. Huwag sa harap nila. Ako na lang ang lalabas. Susuko ako. Ngunit huwag ninyong takutin ang mga bata. Ang pakiusap ay sumira sa kanyang kaluluwa. Nagnenegosyo siya ng sarili niyang pagkuha upang protektahan ang inosensya ng kanyang mga anak. Walang pulis, Alona, sabi ni Ricardo. Inilagay ang kanyang kamay ng patag sa kahoy. Umalis na si Belen. Tapos na. Buksan mo ang pinto. Kailangan kong makita mo ang isang bagay. Nagkaroon ng mahaba at matinding katahimikan. Naririnig ni Ricardo ang mabilis na paghinga niya sa kabilang panig. Sa wakas, kumalas ang trangka. Bumukas ang pinto ng ilang sentimetro. Sumilip si Alona. Ang kanyang mga mata ay maga at pula. Tumulo ang makeup. Gusot ang buhok. Hawak niya si Diego sa isang braso na parang kalasag at si Miko ay nakakapit sa kanyang binti, nagtatago sa likod ng kanyang skirt. Tiningnan niya siya ng may takot, nagasam ng bitag, nagasam ng posas. Hindi itinulak ni Ricardo ang pinto. Nanatili siya sa pasilyo, iginagalang ang kanyang espasyo nang may bukas at walang laman na mga kamay
upang ipakita na wala siyang dala maliban sa sarili niyang kahihiyan. Umalis na siya, ulit niya. Tinanggal ko siya. Kumukurap si Alona nang may pagkalito, mas mahigpit na niyakap ang sanggol. Tinanggal ninyo siya, ngunit ang brotse, sinabi niyang. Muling kinuha ni Ricardo ang telepono. May record ako. Nakita ko ang lahat. Tiningnan ni Alona ang telepono. Pagkatapos si Ricardo. Ang kanyang mga balikat na matigas tulad ng mga violin string ay bumagsak. Ang ginhawa ay labis na pisikal kaya't kinailangan niyang sumandal sa doorframe upang hindi matumba. Si Diego, naramdaman na lumipas na ang panganib, ay inilagay ang kanyang ulo sa kanyang balikat at bumuntong hininga. Kung ganoon, hindi po ako makukulong? Tanong niya nang may inosensya na hindi matiis ni Ricardo. Hindi, sabi ni Ricardo, umiling. Nilunok ang buhol sa lalamunan. Ang tanging taong dapat husgahan sa bahay na ito ay ako dahil sa pagdududa ko sa iyo. Binuksan ni Alona ang pinto ng lubusan. Pinahintulutan si Ricardo na pumasok sa santuario ng silid ng mga bata. Ang silid ay madilim, naiilawan lamang ng isang star-shaped nightlight. May mga laruan sa sahig, ngunit hindi ito naramdamang magulo, naramdaman itong may buhay. Pumasok si Ricardo, naramdaman niyang siya ay isang intruder sa sarili niyang bahay. Naglakad si Alona patungo sa kuna at inilagay si Diego nang may walang hanggang lambot. Ang bata, pagod na sa drama ng araw, ay kaagad na yumakap. Si Miko, nagising pa rin, ay nakatingin sa kanyang ama nang may pag-uusisa, nang makita ang kanyang ama na umiiyak. Ang bata, nang may dalisay na empathy ng pagkabata, ay inunat ang kanyang maliit na kamay at hinawakan ang tuhod ni Ricardo. Papa, pupa, sugat, sakit, sabi ni Miko. Ito ay isang tama sa puso. Oo, Miko, may malaking pupa si Papa dito sa loob, sabi ni Ricardo. Hinawakan ang kanyang dibdib. Nang hindi nag-iisip, ginawa ni Ricardo ang isang bagay na hindi niya ginawa mula pa noong libing ng kanyang asawa. Dumulas siya mula sa silya at umupo sa sahig, sa alpombra, sa parehong antas ng kanyang anak at ng yaya. Hindi siya nag-aalala na makukunot ang pantalon ng suit na galing sa Italia. Hindi siya nag-aalala sa dignidad. Inunat niya ang kanyang mga braso patungo kay Miko. Nagalinlangan ang bata ng isang segundo, tumingin kay Alona. Tumango siya nang may mainit na ngiti, binigyan siya ng permiso. Naglakad si Miko patungo sa kanyang ama at nagpahawak. Ibinaba ni Ricardo ang kanyang mukha sa buhok ng kanyang anak. Inaamoy ang baby shampoo at inosensya. Alona, sabi ni Ricardo mula sa sahig ng hindi binitawan ng bata. Ayoko nang magtrabaho ka para sa akin. Naramdaman ni Alona ang biglaang lamig. Pagkatapos ng lahat ng ito, tinanggal niya siya. Ginoo, hindi ko gusto na maging empleyada kita. Tama ni Ricardo, tumingala. Ang kanyang mga mata ay wala ng mga harang. Gusto kong maging bahagi ka ng pamilyang ito. Gusto kong turuan mo ako hindi kung paano maglinis o magayos. Gusto kong turuan mo ako kung paano maging ang ama na nakikita nila sa iyo. Inunat ni Ricardo ang isang kamay patungo sa kanya. Hindi ito isang romantikong kilos. Ito ay isang kilos ng malalim na paggalang, ng pagiging pantay, isang blood pact. Manatili ka, pakiusap, hindi para sa suweldo. Dodoblehin ko ang iyong suweldo. Ibibigay ko ang anumang gusto mo. Manatili ka upang turuan ako kung paano maglaro. Tiningnan ni Alona ang kamay ni Ricardo. Tiningnan niya si Miko na nakayakap sa kanya. Tiningnan niya si Diego na natutulog sa kuna. Naintindihan niya na tapos na ang labanan. Ang lamig ng mansyon ay nawawala. Ngumiti si Alona at sa pagkakataong ito ay isang tahimik na ngiti, walang takot. Mananatili po ako, Ginoo, sabi niya. Kinuha ang kamay ni Ricardo. Ngunit sa isang kondisyon, anuman iyan, sabi niya ng mabilis. Bukas, isusuot mo ang mga puppet socks. Ako ang manonood. Natawa si Ricardo. Isang tunay na tawa kalawangin. Ngunit tunay na tila kakaiba sa silid na iyon na sanay sa katahimikan. Tapos ang usapan, sabi niya. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng mahinang ilaw ng star-shaped lamp na may mayamang ama sa sahig at ang mahirap na yaya na nakatayo, ang tunay na kapalaran ng bahay na iyon ay sinelyuhan. Wala ito sa safe, ito ay nasa alpombra. Ang sumunod na umaga ay hindi sumikat tulad ng iba sa mansyon. Karaniwan, ang araw ay pumapasok sa pamamagitan ng mga armored window
nagpapailaw ng mga dust particle sa isang katahimikan ng mausoleum. Ngunit ngayon, ang araw ay tila pumasok ng may permiso upang hawakan ang lahat. Bumaba si Don Ricardo sa kusina ng eksaktong alas 8 tulad ng minarkahan ng kanyang biological clock. Gayunpaman, sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, hindi siya nakasuot ng navy blue Italian suit o ang silk tie na mahigpit na nakatali sa kanyang leeg na parang isang elegante lubid. Nakasuot siya ng kulayabong na jogging pants at isang puting cotton kamiseta, mga damit na kinuha niya mula sa ilalim ng isang nakalimutang drawer, mga labi ng isang panahon kung saan alam din niya kung ano ang isang tamad na linggo. Pagpasok niya sa kusina, ang amoy ay hindi ang itim at mapait na kape na karaniwang inihahanda ni Belen sa kanya ng nagisa. Umaamoy vanilla, mainit na gatas at toasted bread. Si Alona ay nakatalikod, naghuhum ng isang malambot na melodiya habang iginagalaw ang isang pan. Si Miko ay nasa kanyang silyang pambata na may mancha ng fruit puree sa kanyang mukha, hinahampas ang tray gamit ang isang plastic na kutsara. Nang makita ang kanyang ama, huminto ang bata. Nagkaroon ng isang segundo ng pagdududa, isang conditioned reflex dahil sa mga buwan ng kalamigan, ngunit si Ricardo, sa halip na balewalain siya o humingi ng katahimikan, ay gumawa ng isang bagay na nagpabago sa kapaligiran ng silid. Kinindatan niya ang bata. "Magandang umaga, champion," sabi ni Ricardo, lumapit sa silyang pambata. Natawa si Miko ng mahina at muling hinampas ang mesa. Sa pagkakataong ito ng may kasiglahan, humarap si Alona na gulat sa informality ng amo. "Magandang umaga, Ginoo Ricardo," sabi niya. Pinunasan ang kanyang mga kamay sa apron. Ang kanyang mga mata ay mayroon pa ring bahagyang bakas ng pamamaga dahil sa iyak kagabi, ngunit ang kanyang tingin ay malinaw at kalmado. "Hindi ko po alam na bababa kayo ng maaga. Handa na po ang kape." "Ayoko ng kape, Alona," sagot niya. Umupo sa isa sa mga silya sa kusina, hindi sa dulo ng formal na dining table. "Ngayon, gusto ko ang kinakain nila," ngumiti si Alona. Isang ngiti na nagpaliwanag sa kusina nang higit pa sa halogen light. "Saging na papilya at biskwit?" tanong niya ng may katuwaan. Kung iyan ang nagbibigay ng enerhiya upang makayanan ang bilis ng dalawang ito. Kung ganoon, "Oo, papilya," sabi ni Ricardo. Kinuha ang kutsara na inaalok ni Miko. Ang almusal na iyon ay nagmarka ng pagtatapos ng isang panahon at ang simula ng isa pa. Walang business meeting, walang tawag sa Tokyo. Ginugol ni Ricardo ang umaga sa pag-aaral at iyon ang pinakamahirap na aral sa kanyang buhay. Nalaman niya na ang pamamahala ng isang multinational ay isang laro ng bata kumpara sa pagpapalit ng diaper habang gumagalaw o kumbinsihin si Diego na huwag ipasok ang isang piraso ng Lego sa kanyang ilong. Sa kalagitnaan ng umaga, tumunog ang doorbell ng pangunahing pinto. Ang tuyong tunog ay umalingaw-ngaw sa bahay. Napatigas si Ricardo, si Alona na nasa sahig, tinutulungan si Diego na iunat ang kanyang mga binti ay tumingala ng may takot. Dapat ay siya iyon, bulong ni Alona. Nagbanta si Belen na babalik para kunin ang natitira niyang gamit. Tumayo si Ricardo, nagbago ang kanyang postura. Ang mapaglarong ama ay naglaho ng isang segundo at bumalik ang Man of Steel. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bakal ay isang kalasag para sa kanyang pamilya. "Manatili ka rito," utos niya ng mahina. "Ako ang bahala." Naglakad si Ricardo patungo sa pasukan. Nang buksan niya ang pinto, hindi niya nakita si Belen, kundi isang messenger na may isang kahon at sa likod niya, sa bangketa, isang patrol car na dumating upang kumuha ng pahayag tungkol sa reklamo ng pagtatangkang pagnanakaw na sinubukan ni Belen sa kanyang delirium ng paghihiganti. Na-i-file laban kay Alona kaninang umaga na nagaangking hindi tama ang pagtanggal. Ang pagiging mapangahas ng matandang babae ay walang hangganan. Kahit sa labas ng bahay, sinubukan niyang ipagpatuloy ang manipulasyon sa katotohanan. Lumabas si Ricardo sa porch. Lumapit ang opisyal ng pulisya, hawak ang notebook. "Magandang umaga, Ginoo. Mayroon kaming reklamo mula sa isang Gertrudis M. Sinasabi niyang inatake siya ng inyong empleyada ng pasalita at nagnakaw sa kanya." Itinaas ni Ricardo ang kanyang kamay. Pinatigil ang opisyal sa isang kilos ng ganap na awtoridad. "Opisyal," sabi ni Ricardo nang may kalmado na boses. "Si Ginang Gertrudis ay tinanggal kahapon dahil sa patuloy na pagnanakaw at paninirang puri.
Mayroon akong security recording na high definition na nagpapakita kung paano siya mismo ang kumuha ng mga alahas mula sa aking safe upang ibintang sa yaya. Kung nais niyang ipagpatuloy ang maling reklamo na iyon, masisiyahan akong ibigay sa iyo. Ngayon din ang thumb drive na may ebidensya upang makapagpatuloy ka sa kanyang agarang pag-aresto para sa maling reklamo at pagnanakaw sa bahay. Tumigil ang opisyal, ibinaba ang notebook, at nagbago ang tono. Naiintindihan ko, Ginoo. Kung may video evidence, ang sitwasyon ay nagbabago ng husto, kakausapin ko ang ginang upang himukin siyang huwag na mag-file. Gumawa ka pa ng higit pa sa iyan, sabi ni Ricardo, lumapit ng isang hakbang ng may malamig na tingin. Sabihin mo sa kanya na kung muli niyang babanggitin ang pangalan ng aking pamilya o lalapit sa mas mababa sa 500 metro mula sa bahay na ito, ang makukulong ay siya at hindi siya makakalabas sa bail. Umalis ang patrol car. Ang anino ni Belen ay naglaho ng tuluyan, hindi dahil sa magic, kundi dahil sa katatagan ng isang ama na hindi na ipinagkakatiwala ang proteksyon ng kanyang tahanan. Pagbalik niya sa sala, may dala si Ricardo ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa legal na tagumpay. May dala siyang envelope na inihanda niya sa kanyang opisina sa madaling araw. Nakita niya si Alona na nakaupo sa sopa na may natutulog na si Diego sa kanyang kandungan. Ang larawan ay may ganap na kapayapaan kaya't natakot si Ricardo na sirain iyon. Umupo siya sa harap niya sa center table, hindi pinansin ang mga tuntunin ng tamang asal. Alona, sabi niya ng mahina. Nagising siya. Ayos lang po ba, Ginoo? Ayos lang, perpekto. Hindi na muling mangiistorbo si Belen. Ang ginhawa sa mukha ni Alona ay nadarama. Bumuntong hininga siya ng malalim, hinaplos ang likod ng natutulog na bata. Ngunit kailangan nating pag-usapan ang negosyo, patuloy ni Ricardo. Inilagay ang envelope sa mesa. Tiningnan ni Alona ang puting envelope. Bumalik ang takot sa kanyang mga mata. Ito ba ay isang confidentiality agreement? Mga bagong mahigpit na patakaran? Ginoo, ipinapangako ko po sa inyo na tutuparin ko ang lahat ng pinag-usapan natin kagabi. Ang mga medyas, ang paglalaro. Buksan mo, putol niya. Kinuha ni Alona ang envelope ng maingat, sinusubukang huwag gisingin si Diego. Kinuha niya ang papel. Hindi ito isang severance check, ito ay isang bagong employment contract. Ang kanyang mga mata ay naglakbay sa mga linya at lumaki nang labis nang makarating siya sa halaga ng suweldo at sa huling clause. Ginoo, ito ay labis. Triple ito ng kinikita ko. At dito nakasulat, malakas na binasa ni Alona ng may nanginginig na boses. Full medical coverage for the employee and direct first-degree relatives. Tumango si Ricardo. Tiningnan ang sarili niyang pinagsalikop na mga kamay. Sinabi mo sa akin na may sakit ang iyong ina, na umaasa siya sa iyo. Naimbestiga ako ng kaunti kagabi. Alam kong mahal ang mga treatment para sa kanyang kondisyon at na ang public health ay may listahan ng paghihintay ng mga buwan. Opo, Ginoo. 6 na buwan na siyang naghihintay para sa operasyon sa balakang. Hindi na, sabi ni Ricardo. Tumingala at tumingin sa kanyang mga mata nang may makatao na tindi. Kinausap ko si Dr. Arriaga, ang Head of Traumatology ng Central Hospital. Hinihintay siya sa Lunes, lahat ay bayad. Inilagay ni Alona ang kanyang kamay sa kanyang bibig. Ang mga luha ay biglang tumulo ng walang babala. Hindi siya umiiyak dahil sa pera. Umiiyak siya dahil may isang taong nakakita sa kanyang hindi nakikitang sakit. Umiiyak siya dahil ang taong mukhang isang robot. 24 oras na ang nakalipas ay kakasalba lang sa buhay ng kanyang ina. Bakit? Tanong niya nang may nanginginig na boses. Bakit ninyo ginagawa ito para sa akin? Ako lang ang yaya. Hindi. Tama ni Ricardo ng may katatagan. Ikaw ang babaeng nagturo sa aking anak na lumakad nang hindi ako naniniwala sa kanya. Ikaw ang nagbalik ng tawa sa bahay na ito nang dala ko lang ay katahimikan. Ang iligtas ang iyong ina ang pinakamaliit na magagawa ko upang pasalamatan ka sa pagligtas mo sa aking mga anak at sa akin. Hindi na napigilan ni Alona. Hawak pa rin si Diego. Yumuko siya at kinuha ang kamay ni Ricardo. Hindi niya ito hinalikan. Hinigpitan lamang niya ito. Nagpapadala ng pasasalamat na hindi kayang ilarawan ng mga salita. Salamat, bulong niya. Salamat, Don Ricardo. Tawagin mo akong Ricardo, sabi niya. Hinigpitan ang kanyang kamay pabalik. Ricardo lang. Epilogo.
Pagkalipas ng 6 na buwan, ang niebe isinasaalang-alang na symbolic na taglamig o light rain, fog para sa PH context, ngunit mananatili ako sa symbolic cold, quiet na konsepto ay unti-unting bumabagsak sa hardin, tinatakpan ang perpektong inalaga ang damuhan. Ngunit sa loob ng bahay, ang klima ay tropical. Ang sala, na dati mukhang lobby ng isang luxury hotel, ay nagkaroon ng radikal na pagbabago. Ang beige leather na sopa ay naroon pa rin, ngunit ngayon ay natatakpan na ng makulay na kumot at mismatched cushion. Sa kanto, kung saan dati may isang abstract metal sculpture, ngayon ay may isang bundok ng cushion na nagsisilbing fort, at sa gitna ng alpombra, ang bilyonaryo ay hindi na makilala. Nakahiga si Ricardo ng nakatihaya, nakasuot ng mga jeans na may punit sa tuhod. Sa kanyang kanang kamay ay may suot siyang asul na medyas na may mga mata na gawa sa button na tinahi mano-mano. Sa kaliwa ay isang pula na may dilaw na wool na ginagaya ang buhok. Tensyon, mga mamamayan ng Villalpombra. Sigaw ni Ricardo ng may peke at malalim na boses, pinagsasalita ang asul na medyas. Ang halimaw ng kiliti ay papalapit. 2 maliliit na whirlwind ang sumugod mula sa likod ng sopa. Sina Miko at Diego, na ngayon ay 1.5 taong gulang, at tumatakbo ng may kainggitan na katatagan, ay sumugod sa atake. "Ah, Papa!" Sigaw nila, tumatawa ng malakas, sumugod sa ibabaw niya ng walang awa. Si Diego, ang bata na hindi dapat lumakad, ay tumakbo ng mas mabilis sa dalawa. Ang kanyang mga binti ay malakas. Ang kanyang mga galaw ay tiyak. Sumugod siya sa tiyan ng kanyang ama, tumatawa ng histerya, habang inaatake siya ni Ricardo gamit ang Mr. Sock. Pinanood ni Alona ang eksena mula sa door frame ng kusina, may hawak na tasa ng mainit na tsaa. Hindi na siya nakasuot ng asul, na uniforme ng yaya at dilaw na guwantes na goma. Nakasuot siya ng komportableng damit, jeans at wool sweater. Nagtatrabaho pa rin siya roon, ngunit nagbago ang kanyang papel. Hindi na siya ang hindi nakikitang empleyada, siya na ang tita-tia, ang pinagkakatiwalaan, ang partner sa pagpapalaki. Si Ricardo, na nakulong sa ilalim ng bigat ng pag-ibig ng kanyang mga anak, ay iniikot ang kanyang ulo at nakita si Alona na nagmamasid sa kanila. "Tulong!" sigaw niya ng may drama. Inunat ang kanyang kamay patungo sa kanya. "Alona, iligtas mo ako. Kinakain nila ako." Natawa si Alona, inilagay ang tasa sa isang maliit na mesa at lumapit ng unti-unti. "Pasensya na, Ricardo," sabi niya nang may mapaglarong ngiti. Sa jungle ng sala, ang pinakamalakas ang survivor, at sa halip na tulungan siya, sumugod din si Alona sa sahig, sumasali sa labanan ng kiliti. Ang apat ay nagpagulong-gulong sa mamahaling alpombra, isang hindi makilalang masa ng mga braso, binti at tawa. Sa sandaling iyon, kung may isang taong kumuha ng larawan, hindi nila malalaman kung sino ang may-ari ng mansyon at kung sino ang empleyada. Makikita lamang nila ang isang pamilya, isang kakaibang pamilya, tinahi ng mga sirang piraso na pinagsama ng pinakamalakas na pandikit sa mundo, ang oras na ginugol sa sahig. Unti-unting lumayo ang kamera, lumalabas sa malaking bintana, nagpapakita ng bahay na naiilawan sa gitna ng malamig na gabi. Hindi na ito ang pinakatahimik at pinakaeleganteng bahay sa lugar, ito ang pinakamahina at walang duda ang pinakamayaman. Natutunan ni Ricardo ang huling aral. Ang isang tao ay bilyonaryo dahil sa dami ng beses na tumatakbo ang kanyang mga anak patungo sa kanya kapag tumatawid siya sa pinto. At habang niyayakap niya sina Diego at Miko, nararamdaman ang paghampas ng kanilang mga puso laban sa kanya, alam ni Ricardo na sa wakas ay nakauwi na siya.